Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 77 hanggang 105. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Broken Moon Clan. Ito ang angkan na dating kinaroroonan ni Lord Gaius at noong panahong iyon, isa lamang siyang panlabas na disipulo. Nang si Lord Gaius ay nagsasalita tungkol sa Broken Moon Clan, kahit siya ay hindi makontrol ang pananabik at paghanga sa kanyang boses. Mahirap isipin kung anong uri ng kapangyarihan ang nakatayo sa itaas ng hari. Guru, may kinalaman ba ang hiling mo sa angkan na ito? Tanong ni Gover na may bahid ng pananabik. Noong una nilang nalaman ang pagkakaroon ng mga angkan na ito, una silang nabigla ngunit ngayon ay puno na sila ng mga inaasahan. Siguro magkakaroon ako ng pagkakataon na mahawakan ang mundong iyon. Muling lumitaw sa isipan ni Francis ang mga larawan ng 3 kabataan sa kanyan. Ang pananabik at mga inaasahan sa kanyang puso ay hindi mas mahina kaysa kay Gover. Ang iyong guro, ako, ay nagmula sa Broken Moon Clan at dahil hindi ko naabot ang Holy Martial Path bago ang edad na 30, nawalan ako ng pagkakataon na maging isang inner disciple. Kaya umalis ako sa clan at kinuha ang tungkuling pangalagaan ng mga mortal na bagay. Sa makatuwid, mayroon pa akong ilang koneksyon sa clan. Huminto sandali si Lord Gaius, pagkatapos ay naglabas siya ng isa pang balita. Ayon sa alam ko, magsisimula ang 5 taong pagsubok sa disipulo sa loob ng 2 buwan. Pagsusulit ng alagad. Nagningning ang mga mata ng 6 na binata. Hindi maitago ni Balmond at ng iba pa ang excitement sa kanilang mga mukha. Ang pagsubok ng disipulo na naganap 1 beses bawat 5 taon ay sa loob ng 2 buwan. Maging ang mga kalapit na bansa ay maaaring pumasok sa pagsubok ng disipulo ng Broken Moon Clan. Sa oras na iyon, ang mga henyo mula sa buong bansa ay magtitipon, kabilang ang mga angkan ng pamilya na nagtatago sa mga mortal na may kapangyarihan kahit na higit pa sa Gaius Palace. Kapag ang lahat ng mga kahangahangang ito ay nagtagpo, ang kompetisyon ay magiging napakahigpit. Ginawa ng iyong guro ang kanyang makakaya at maaari siyang magpadala ng ilan sa pagsubok ng mga disipulo. Binuod ni Lord Gaius ang sitwasyon. Ang elite ng elite sa buong bansa ay lalaban para makapasok sa Broken Moon Clan. Naramdaman ni Francis at ng iba pa na kumukulo ang kanilang dugo. Lumakas pa ang layunin ng labanan mula kay Balmond. Sa Gaius Province City, ang kanilang talento at lakas ay nasa top tier. Ngunit kung sila ay papasok sa Broken Moon Clan, maaari nilang labanan ang iba pang peak genius upang makita kung sino ang mas malakas. Mayroon akong 3 rekomendasyon para sa pagsubok ng disipulo sa loob ng 2 buwan, kaya kailangan mong tanggapin ang pagkakataong ito. Seryosong sabi ni Lord Gaius habang nakatingin sa 6 na kabataang nasa harapan niya. 3 spot. Tumalo ng puso ng lahat ng kabataan. Kahit na nasa ilalim sila ng iisang guro, makikipagkompetensya pa rin sila sa isa't isa. Malinaw na mas maraming disipulo si Lord Gaius. Ngunit may limitasyon sa edad para sa pagsusulit ng disipulo, ito ang dahilan kung bakit hindi inimbitahan ni Lord Gaius si Brandon at ang iba pa. Si Brandon at ang iba pa ay mas matanda sa 30 at ang panuntunan ng Broken Moon Clan ay kung ang isa ay hindi makakarating sa Holy Martial Path sa edad na 30, hindi sila magiging isang panloob na disipulo. Nangangahulugan din ito na ang 6 na kabataan sa kanyang harapan lamang ang kailangang makipagkompetensya para sa 3 lugar ng rekomendasyon. Tapos na ang Beast Horde. Bumalik kayong lahat sa Gaius Palace at magdiwang. Sabi ni Lord Gaius saka nawala sa isang iglap. So. Isang bahid ng pilak ang bumaril sa kalangitan at nawala ito sa paningin. Sinabi ni Master sa inyong lahat na pumunta sa Spiritual Martial Hall para makuha ang inyong mga reward. Lumitaw ang figure ni Brandon sa harap ng 6 at tumango ang mga kabataan bilang tugon. Sa pagbabalik, tila may iniisip si Henry habang lumilingon siya pabalik-balik sa pagitan nina Balmond, Gover at Vince. 3 lang ang mairerekomenda ni Lord Gaius at sa 6 na kabataan, sina Balmond, Gover at Vince ang may pinakamataas na cultivation kung saan lahat sila ay nasa ika-8 ranggo o mas mataas. Kung ikukumpara sa 3 pa, mas kaunti ang pagkakataon nina Henry, Francis at Angelica. Dapat akong makakuha ng isang pwesto sa 3 kung gagawin ko ang aking makakaya. Naisip ni Francis sa kanyang puso.
Pagkatapos ng Beast Horde, tumaas ang kanyang lakas at ang mahinang berdeng ilaw ay malapit na sa 7 talampakan na siyam. Wala siyang kumpiyansa na talunin si Balmond dahil ang huli ay maaaring pumatay sa ika-9 na ranggo, ngunit si Francis ay 60 hanggang 70% tiwala na kaya niyang talunin sina Vince at Gover. Higit pa rito, may 2 buwan pa bago ang disciple test at nagkaroon si Francis ng oras na ito upang mapabuti. Ginamit ng 6 ang kanilang speed skills at bumalik sa Gaius Palace. Espiritual na Martial Hall. Naghihintay na si Master sa loob. Nakarating na si Brandon sa gate. Ang kanyang paglilinang ay nasa pinakamataas na ika-9 na ranggo, kaya siya ang pinakamabilis. Pangalawa si Balmond at naglakad na siya papasok ng hall. Kasunod niya ay sina Vince, Gover at Francis, ang dalawa pa ay bahagyang nagulat sa bilis ni Francis. Hindi nagtagal, dumating ang mga kabataang So sa Spiritual Martial Hall. Nakaupo si Lord Gaio sa kanyang futon habang sinusuri niya ang 6 na disipulo. Sa kanyang kaliwa at kanan ay si Brandon at unang guard. Ang mga kabataan ay pamilyar kay Brandon, ngunit ang first guard ay isang misteryosong tao na umabot sa kalahating hakbang na holy rank. Dahil nasugatan ang third guard sa pakikipaglaban sa Lord Tier Deadly Beast, pinalitan siya ng first guard. Kumusta ang battle points? Tanong ni Lord Gaio sa malalim na boses. Guru, ang mga kalkulasyon ng Gaio score ay natapos na at naibigay na nila ang mga resulta. Nakayuko si first guard habang naglalabas ng maliit na libro. Hindi kinuha ni Lord Gaius ang libro, sa halip ay sinabi niya, basahin mo. Oo. Binuksan ng unang guard ang libro at sinabi ang nakasulat dito, una, Francis 465 battle points, pangalawa, Balmond 403 battle points. Maghintay. Nagbago ang ekspresyon ni Lord Gaius habang nakatitig sa first guard, hindi si Balmond ang una. Sa katotohanan, kahit na ang ibang mga henyo ay nadama na ito ay hindi kapanipaniwala. Paanong hindi si Balmond ang unang pwesto? Maging si Lord Gaius ay may hinala. Sa sandaling ito, ang Martial Spiritual Hall ay tumahimik. Naikuyom ni Balmond ang kanyang mga kamao at bumulong na may pangit na ekspresyon, imposible. Hindi ako naniniwala. Guru, napatay ni Francis ang Golden Beak Eagle King at doon niya nakuha ang karamihan sa kanyang mga puntos. Nagbabala si Brandon sa mahinang tono. Ilang puntos para sa pagpatay sa Golden Beak Eagle King? Tanong ni Lord Gaius. Agad na sumagot si Gaius, ito ay nag-iiba mula sa hanay ng 20 hanggang 60 battle point para sa pagpatay sa isang high-tier deadly beast. Ngunit dahil ang lakas ng Golden Beak Eagle King ay nasa peak siyam na rank at napakahirap patayin, 100 battle points ang iginawad. 100. Natigilan si Balmond at ang iba pa. Kahit na napatay niya ang Golden Beak Eagle King, ang kanyang battle points ay medyo sobra. Sabihin sa amin ang battle points ng iba. Mahinahong sabi ni Lord Gaius. Vince 175 battle points, Gover 181 battle points. Pagkatapos ay tinawag ng first guard ang battle points ng iba. Malinaw na walang iba maliban kina Francis at Balmond na umabot ng 200 puntos. Ayon sa Loika, ang mga battle point ni Francis ay dapat na nasa 100 o higit pa, kahit na nagawa niyang patayin ang Golden Beak Eagle King at makakuha ng 100 battle point, nangangahulugan ito na nakatanggap siya ng 365 dagdag na battle point at nalampasan ang Gover at Vince sa ngayon. Imposible. Galit na umiling sina Gover at Vince. Malamig na tumawa si Balmond, ngunit hindi siya nagsalita. Malinaw na naniniwala siya na ang kanyang guro ay magbibigay ng tamang paghatol. Baka may problema. Tanong ni Lord Gaius na nakataas ang kilay. Sa ilalim ng normal na mga sitwasyon, hindi niya kinwestiyon ang Gaius score, ngunit sa pagkakataong ito ay masyadong hindi inaasahan. Guro, sigurado ako na ito ay tama at kahit na may problema, ito ay napakaliit. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni First Guard saka nagpatuloy sa mga detalyadong kalkulasyon. Si Francis ay nakapatay ng 70 hanggang 80 lumilipad na hayop sa pamamagitan lamang ng kanyang mga arrow at sa karaniwan, ang mga ito ay nagkakahalaga ng 2.5 battle point bawat isa. Mula dito lamang, mayroon na siyang 200 at binibilang ang Golden Beak Eagle King, ito ay magiging 300. Binasa ng unang guard. May mga tala kung saan nanggaling ang mga puntos. Oh!
Archery. Bahagyang nagulat si Lord Gaius nang muli siyang tumingin kay Francis. Sa katotohanan ito, si General Hines, ako at ang mga kalapit na mamamana ay makakapagtitiyak nito. Dagdag ni Brandon. Dapat walang problema dito. Si Lord Gaius ay hindi naghinala. Susunod, ito ay ang iba pang mga punto. Pagkatapos niyang barilin ang mga lumilipad na hayop, ginamit niya ang natitirang oras upang makakuha ng isa pang 160 o higit pang puntos. Kailangang malaman ng isa na sina Gover at Vince ay nakakuha lamang ng 180 o higit pa sa doble ng kanyang oras at ang dalawa ay may mas mataas na cultivation kaysa kay Francis. Hindi ako naniniwala. Umiling si Gover na nagpapakita ng kanyang mga hinala. Ang battle conscience ni Francis ay napakabuti at bawat pag-atake na gagawin niya ay magpapabagsak sa isang hayop. Ang kanyang kahusayan at bilis ay doble kaysa sa parehong ranggo. Sa mga tuntunin nito, kahit na ang mga piling tao ng Gaius Core ay hindi makahabol sa kanya. Baka natural na mamamatay siya. Napatingin si First Guard kay Francis. Si Brandon ay may matingkad na ngiti. Noong huling pagkakataon, si Francis ay nakakuha rin ng unang pwesto sa kill mission at sa oras na iyon, siya ay nasa ika-6 na ranggo lamang. Ngayon, naipaliwanag na ang pinagmulan ni Francis ng mga battle point. Wala nang pag-aalinlangan si Lord Gaius habang tinitingnan niya si Francis ng may papuri. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng isang kababalaghan na mahusay sa archery at malapit na labanan. Alam niya kung paano ang kanyang Gaius Core, halos hindi sila magkakamali. Anong klaseng halimaw ang lalaking ito? Naikuyom ni Balmond ang kanyang mga kamao na nagpapakita ng kanyang ayaw. Bilang nag-iisang pangunahing disipulo ni Lord Gaius, paano siya matatalo sa isang panlabas na disipulo? Gover, Vince at Henry lahat ay tumingin kay Francis ng may gulat. Si Angelica lamang ang may ngiti sa kanyang mukha at hindi siya nagulat dito. Matapos nilang matanggap ang kanilang battle points, umalis ang 6 na henyo at iniwan sina Lord Gaius, First Guard at Brandon sa Spiritual Martial Hall. Ano pa bang kailangan mo? Tanong ni Lord Gaius. Huminga ng malalim si First Guard. Guro, ang totoong battle points ni Francis ay talagang 565 at hindi 465. Ngunit bilang konsiderasyon sa iba pang mga henyo, nagtago ako ng 100 battle point. 78. Master, ang totoong battle points ni Francis ay talagang 565, hindi 465. Ngunit bilang pagsasaalang-alang sa iba pang mga henyo, nagtago ako ng 100 battle point. Sabi ng First Guard. Totoo ba ito? Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Lord Gaius habang siya ay nagpadala ng hindi mabata na panggigipit kay First Guard at Brandon. Oo. Sinabi ng First Guard nang walang pag-aalinlangan, si Brother Francis ay nakakuha ng higit pang mga puntos sa parehong archery at malapit na labanan. Sa loob ng boses ng First Guards, may bahagyang pait. Bilang isang quasi-holy martial artist, ang kanyang mga salita ay may malaking kahalagahan. Alam ng First Guard na kahit siya mismo ay hindi makakarating sa ganoong antas kung siya ay kapareho ng ranggo ni Francis. Guru. Sinabi ng disipulo dito na hindi mo pagsisisihan na kunin mo si Francis bilang iyong disipulo. Nakangiting sabi ni Brandon. Palagi siyang umaasa kay Francis at hindi siya binaygo ng huli. Hindi nagtagal ay naalala ni Lord Gaius ang pag-aalinlangan niya noong araw na iyon kung tatanggapin niya si Francis bilang isang disipulo o hindi. Pagkatapos ng lahat, sa oras na iyon, ang talento ni Francis ay isang half-spiritual body lamang. Ito ay dahil sa ang katunayan na si Brandon ay nagrekomenda sa kanya na siya ay kinuha sa kanya. Mukhang hindi mali ang desisyong ito. Hindi masama si Francis at halos perpekto ang kanyang kasanayan sa pakikipaglaban. Ang mga salita ni Lord Gaius ay umikot na may bahagyang buntong hininga. Sa kasamaang palad, siya ay isa lamang half-spiritual body na naghihigpit sa kanyang mga tagumpay sa hinaharap at hindi niya magagawang makumplito ang aking hiling. Malinaw na talagang mahusay ang pagganap ni Francis, ngunit hindi inisip ni Lord Gaius na magkakaroon siya ng magagandang tagumpay sa hinaharap. Para naman sa conclusion ni Lord Gaius, walang sinabi ang First Guard na parang inaprobahan niya. Gustong sumagot ni Brandon ngunit walang masabi. Sa totoo lang. Mahusay ang pagganap ni Francis, ngunit walang nakaisip na hihigit siya sa Balmond.
Pagkatapos umalis sa Spiritual Martial Hall, agad na tinungo ni Francis ang Treasury Hall. Ang iba pang mga disipulo, sina Gover, Vince, at Henry, ay naiinggit at naiinggit. Ang ekspresyon ni Balmond ay ang pinakamasama. Mula pa noong bata pa siya, super prodigy na siya sa paningin ng ibang tao at walang nakakatalo sa kanya ng kahit sinong kaedad niya. Nung bumalik na siya sa village, ganito noon at noong lumipat siya sa syudad, ganito rin. Ngunit mula nang makilala niya si Francis, paulit-ulit na nasira ang record na ito. Francis, hindi ka simple. Kung mayroon kang lakas ng loob, pumunta tayo sa clan at doon tayo tumira. Isang pambihirang pulang ilaw ang lumitaw sa walang ekspresyong mga mata ni Balmond. May hinahamon ba si Balmond? Bahagyang natigilan sina Gover at Vince. Hindi pa nila nakitang hinamon ni Balmond ang isang tao dahil lahat ng mga kaedad niya ay napag-iwanan at hindi maaaring takutin siya. Oo naman. Agad na sumagot si Francis na may tame time na ekspresyon. Sa totoo lang, nakaramdam siya ng matinding pressure sa isang super prodigy gaya ni Balmond. Ngunit ito rin ay isang magandang bagay, magagamit niya ito upang mag-apoy sa kanyang potensyal. Sa kanyang mga battle point, makakakuha siya ng maraming martial arts, resources, pills, at armas. Ano ang dapat kong makuha sa mga punto ng labanan? Nag-isip ng malalim si Francis. Martial arts. Naramdaman ni Francis na hindi na niya kailangan dahil mayroon na siyang metal wall technique at returning breath technique. Ang isa ay isang holy martial art habang ang isa ay malapit sa isang holy martial art. Ang iba tulad ng lightly floating fairy at smoking transparent step ay maaaring maabot ang tier ng holy martial art sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga ito sa flowing wind stance. Parang ang lowest tier skill niya ay Starfinger. Ang Starfinger ay isang peak martial art at maaari itong i-classify bilang half-holy martial art. Gamit ito ng tornado stance, malalagpasan nito ang normal na half-holy martial arts. Kung sanayin ko ito sa ikapitong antas, matatalo pa nito ang holy martial arts dahil napakahirap na sanayin ang holy martial arts sa mataas na antas. Sinuri ni Francis. Sa wakas ay nagpasya siyang huwag nang kumuha ng isa pang nakakasakit na kasanayan. Sa kanyang battle points, half-holy martial arts lang ang makukuha niya at hindi holy martial arts. Katulad nito, nagpasya si Francis na huwag kumuha ng anumang martial arts. Ang kanyang focus ay sa mga table tasks at mapagkukunan. Sa kanyang mga kasanayan, ang Silver Wall Technique ang pinakamataas na antas at ito ang pundasyon ng siyam na hanay ng martial path. Naalala ni Francis ang napag-usapan nina Lord Gaius at Brandon. Sa makatuwid, dapat kong gawin ang lahat sa aking diskarte sa pagpapalakas ng katawan. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Francis habang siya ay nagpasya. Agad siyang pumasok sa Thousand Medicine Pavilion sa loob ng Treasury Hall. Ang kanyang layunin ay ang mga mapagkukunan na maaaring makatulong sa kanyang diskarte sa pagpapalakas ng katawan. Chilling Snow Body Pill, gamit ang isang malaking halaga ng lamig upang palakasin ang katawan at ito ay isa sa mga pinakamahusay na pill para sa siyam na hanay ng martial path. Dapat itong gamitin ng may pag-iingat para sa mga nasa ilalim ng ikawalong ranggo. Burning Sunbone Pill, gamit ang sobrang init ng apoy para masunog ang mga buto at isa ito sa pinakamahusay na body strengthening pill. Mas maganda ang epekto nito kapag ginamit kasama ng Chilling Snow Body Pill. Golden Body Strengthening Powder, ang hari ng mga mapagkukunan ng pagpapalakas ng katawan, ay isang napakagulo at nangingibabaw na pulbos. Ito ay may 50% na rate ng posibilidad na mapilayan ang isang magsasaka sa ikawalong ranggo. Hindi nagtagal, natagpuan ni Francis ang tatlong pinakamahusay na peak tier na table tasks. Ang Chilling Snow Body Pill ay nagkakahalaga sa kanya ng 120 battle points. Ang Burning Sunbone Pill ay nagkakahalaga sa kanya ng 119 na battle points. Ang Golden Body Strengthening Powder ay nagkakahalaga sa kanya ng 167 battle points. Ang tatlo lang ang nagdulot sa kanya ng mahigit 400 battle points. Kailangang malaman ng isa na ang pinakamataas na ranggo na martial art ay nagkakahalaga lamang ng 10 puntos at ang kalahating banal na martial art ay nagkakahalaga ng 50. Para sa mga natitirang battle point, bumili si Francis ng ilang lower class body strengthening resources.
Kahit noon pa man, ang mga resources na ito ay mas mahusay kaysa sa body strengthening powder na binili niya sa Medicine Pavilion. Sa parehong araw, ginugol ni Francis ang lahat ng kanyang battle point. Ang ilang daang battle point ay ipinagpalit sa mahigit kalahati ng mahalagang stock para sa mga mapagkukunang pampalakas ng katawan. Sa Gaius Palace, hindi lahat ay makakakuha ng battle points at kahit na kaya nila, may limitasyon kung magkano ang maaaring palitan. Ngunit bilang disipulo ni Lord Gaius, maaari siyang makakuha ng higit pang mga item para sa parehong dami ng mga battle point. Halimbawa, kung gusto ng ibang tao ng Chilling Snow Body Peel, kailangan nila ng 170 battle point ngunit kailangan lang niya ng 120. At kahit na kung sapat na sila, maaaring wala silang status para ipagpalit ito. Pagkatapos umalis sa Treasury Hall, bumalik si Francis sa kanyang lugar at nagsimulang magtanim. Para sa susunod na buwan, nakatuon lang siya sa Silver Wall Technique. Sa unang 7 araw, ginamit niya ang lower class body strengthening resources na tugma sa mga cultivator na nasa ika-7 ranggo o mas mataas. Ang mga table tasks at gamot na nakuha niya ay magkaiba ayon sa kanilang kalikasan. Halimbawa, ang Chilling Snow Body Peel ay malamig ang kalikasan, samantalang ang Burning Sunbone Peel ay likas na sunog at ang Golden Body Strengthening Powder ay metal. Sa makatuwid, tiniyak niya na ang mga table tasks ng parehong elemento ay hindi nagamit kaagad sa isa't isa dahil ang kanyang katawan ay magsisimulang magkaroon ng pagtutol laban dito. Makalipas ang 7 araw. Ang Silver Wall Technique ni Francis ay umabot sa ika-7 antas, ngunit naubos din nito ang lahat ng kanyang mas mababang uri na mapagkukunan. Maaari kong sugpuin ang karamihan sa mga magsasaka ng ika-7 ranggo sa pamamagitan lamang ng aking katawan. Ramdam ni Francis ang lakas ng pagsabog na nagtatago sa loob ng kanyang mga braso. Ang bawat suntok ay maaaring agad na pumatay ng sinuman sa ilalim ng ika-7 ranggo. Ngayon si Francis ay mayroon na lamang Chilling Snow Body Peel, isang Burning Sunbone Peels at Golden Strengthening Powder na natitira. Ayon sa kanyang binalak, inubos muna niya ang Chilling Snow Body Peel. Pagkatapos nitong kainin, isang napakalamig na aura ang kumalat sa kanyang katawan. Pagkaraan ng 3 araw at 3 gabi, ang kanyang katawan ay nagyelo, ang panganib ay hindi maisip. Hindi nakakagulat na sinabi nito na ang mga magsasaka sa ika-8 ranggo ay kailangang maging maingat kapag ginagamit ito. Pagkatapos lamang ng 3 araw at 3 gabi ay nalutas ni Francis ang sitwasyon. Bago pa man maabsorb ang lahat ng enerhiya, agad na kinain ni Francis ang Burning Sunbone Peel. Ang dalawa ay yelo at apoy at kahit na ito ay lubhang masakit, ang mga epekto ay mas mahusay. Inilipat ni Francis ang kanyang Silver Wall Technique at Returning Breath Technique para makuha ang magulong enerhiya. Pay! Ang kanyang kaliwang mata ay naglabas ng sizzles ng init na kumalat sa kanyang buong katawan. Matapos ang pagsasama ng misteryosong kaliwang mata, ang kanyang potensyal at kahusayan sa pagsipsip ng enerhiya ay tumaas. Makalipas ang 8 araw, ang mga tabletang yelo at apoy ay hinigop. Nagpakawala ng hininga si Francis nang tumayo siya. Habang ginagawa niya iyon, naramdaman niyang tumitigas ang kanyang mga buto at balat. Ang katawan ay unang pinalakas mula sa labas, pagkatapos ay sa loob kung saan ang kanyang atay. Kung mas malakas ang kanyang atay, mas magagamit niya ang kanyang inner strength. Ang katawan ng pundasyon, kahit na hindi ako nag-focus sa Returning Breath Technique, nararamdaman ko pa rin ang pagtaas ng aking cultivation. Napaisip si Francis. Sa sandaling ito, ang kanyang cultivation ay umabot na sa peak 7th rank at kalahating hakbang na lang ang layo niya mula sa ika-8. Kasabay nito, ang kanyang Silver Wall Technique ay umabot na rin sa peak 7th level. Matapos maabot ng Silver Wall Technique ang ika-7 antas, ang kanyang mga organo ay napalakas at sa makatuwid, higit pa sa kanyang potensyal ang nailabas. Bulalas ni Francis habang pinagsama ang kanyang Returning Breath Inner Strength sa kanyang Silver Wall Technique. Isang malabong pilak na layer ng liwanag ang biglang lumitaw, na nagbigay ng malalim na aura. Ang Silver Air Barrier ay nabuo na. 99. Ang Silver Air Barrier ay isang hakbang na lumikha ng isang defensive barrier sa paligid ng katawan at ito ay lubos na epektibo laban sa isang malaking bilang ng mga tao. Malinaw, ang Silver Air Barrier ay may kahinaan din at iyon ang ginugol na enerhiya.
Karamihan sa mga cultivator ng ikapitong ranggo ay gagamit lamang ng silver air barrier sa isang kritikal na sandali dahil maaari lamang itong tumagal ng 10-10 paghinga. Ngunit dahil nasa peak na ikapitong ranggo at nasanay na ang returning breath technique, masusuportahan ito ni Francis ng 2 beses sa tagal ng panahon. Naabot na ng silver wall technique ang peak 7th level, kaya kung huminin ang 8th rank sa pamamagitan lang ng muscles ko. Kung gagamitin ko ang silver air barrier, kahit na 9th ranks ay hindi ako makakasakit sa loob ng maikling panahon. Sinuri ni Francis ang kanyang lakas. Sa ilalim ng ika-9 na ranggo, sa pangkalahatan ay walang sino man ang kanyang makakapareha maliban kung sila ay nasa parehong antas ni Balmond, na nagsanay ng ilang holy martial arts sa isang mataas na antas. Sa mga susunod na araw, inilipat ni Francis ang kanyang silver wall technique para ganap na masipsip ang huling natitirang piraso ng gamot sa kanyang katawan. Makalipas ang 4 hanggang 5 araw. Ang natitirang enerhiya ay naabsorb ng silver wall technique at kalahating hakbang lang ang layo nito mula sa ika-8 antas. Kung gagamitin ko ang Golden Body Strength Eneng Powder ngayon, ang silver wall technique ay maaaring umabot sa ika-8 antas hanggat dinadala ko ang magulong enerhiya. Lumiwanag ang liwanag sa mga mata ni Francis. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, nagpasya siyang huwag gawin ito. Una, ang Golden Body Strength Eneng technique ay masyadong magulo, kalahati ng mga cultivator ng ika-8 ranggo na gumamit nito ay baldado. Ang enerhiyang nasa loob ay kalahating tier na mas mataas kaysa sa Chilling Snow Body Peel at sa Burning Sunbone Peel. Pangalawa, ang pagpapatuloy ng paggamit ng mga mapagkukunan ay nangangahulugan na ang kanyang katawan ay magsisimulang labanan ang paggamit ng mga table tasks at hindi makamit ang pinakamahusay na epekto. Sa makatuwid, nagpasya si Francis na dahan-daang linangin ang kanyang sarili sa halip na gumamit ng Golden Body Strength Eneng Powder. Sa mga sumunod na araw, nakatuon siya sa paglilinang ng silver wall technique at kasabay nito, sinubukan niyang makakuha ng pangunawa mula sa 4 wind stances at sa mysterious wind palm sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Pagkatapos ng Beast Horde, ang potensyal ni Francis ay muling nadagdagan at pareho ang kanyang 4 wind stances at ang mysterious wind palm ay nagkaroon ng malalaking improvement. Sa paglipas ng panahon, ganap na natutunan ni Francis ang Tornado Stance. Ang Tornado Stance ay maaaring tumaas ang kapangyarihan at lugar ng isang pag-atake. Pinagsama ni Francis ang Tornado Stance sa Starfinger na ginawang maihahambing ang huli sa isang holy martial art. Kung nagawa niyang pagsamahin ang Tornado Stance sa Mysterious Wind Palm, baka ang kapangyarihan nito ay higit pa sa normal na holy martial arts. Susunod, sinimulan ni Francis na tingnan ang pangatlong galaw ng 4 wind stance, ang Partial Wind Stance. Ang Partial Wind Stance ay isang nakakasakit na kasanayan na hindi mahirap o madaling matutunan. Sa araw na ito, ang pag-unawa ni Francis sa Partial Wind Stance sa wakas ay umabot sa bottleneck sa 30 hanggang 40%. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata, dumaan sa kanyang holy martial arts. Ang mahiwagang wind palm ay karaniwang ganap na nakahilig. Sa 4 na wind stances, ang unang 3 ay natutunan. Kung ikukumpara sa mga iyon, ang kanyang Starfinger ay umunlad ng pinakamahusay, na umabot sa ika-6 na antas, isang antas lamang ang layo mula sa pinakamataas. May 1 buwan pa bago ang pagsusulit sa pasukan ng clan, ngunit ang aking silver wall technique ay hindi pa rin umabot sa ika-8 antas. Bulong ni Francis sa sarili. Sa ngayon, pangunahing nakatuon siya sa kanyang katawan sa halip na kultivasyon. Hanggat matibay ang kanyang pundasyon, tataas pa rin ang kanyang cultivation kaya hindi na siya nag-focus sa pagpapabuti ng kanyang cultivation o kung hindi, naabot na niya ang ika-8 ranggo. Ngunit ang problema ay, ang mga huling yugto ng mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan ay mas mahirap at mas matagal ang panahon upang mapabuti. Nagpakawala ng hininga si Francis at lumabas sa kanyang pwesto para makalanghap ng sariwang hangin at makapagpahinga. Ito ay hindi mahusay na magpatuloy sa paglilinang, kung minsan ang pagpapahinga ay nakatulong sa mga bottleneck. Young Master Hanford, ilang araw na ang nakalipas, nagpadala si Young Master Balmond ng imbitasyon sa iyo para sumali ka sa handaan. Magalang na sabi ng isang katulong. Balmond. Banquet. Medyo kakaiba ang pakiramdam ni Francis, bakit nagkaroon ng handaan?
Ang katulong ay tumugon sa kanyang iniisip, ilang araw na ang nakalipas, ang young master na si Balmond ay umabot sa ika-9 na ranggo nang hindi man lang umabot sa 16 na taong gulang, na ikinagulat ng Gaius Pallas. Si Lord Gaius ay nagpasya na magdaos ng isang piging para sa kanya. Ika-9 na ranggo. Tumalo ng puso ni Francis. Hindi mahirap isipin na si Balmond ay nakagawa din ng malalaking pagpapabuti pagkatapos ng Beast Horde na tumulong sa kanya na maabot ang ika-9 na ranggo. Sa nakalipas na 20 taon, walang balitang may umabot sa ika-9 na ranggo bago ang 16 na taong gulang sa loob ng Cloud Country. Kailangang malaman ng isa na maraming cultivator ang hindi man lang maabot ang ika-7 ranggo sa kanilang buong buhay at bawat ranggo pagkatapos ng ika-7 ranggo ay mas mahirap abutin. Wala pang ang 16 na taong gulang at nasa ika-9 na ranggo. Nakakalungkot na maging kaparehas ng henerasyon ni Balmond. Napabuntong hininga si Francis. Kadalasan, ang mga henyo tulad ni Gover at Henry ang magiging top tier sa kanilang henerasyon, ngunit pagkatapos na makilala si Balmond, lahat ng kanilang spotlight ay kinuha niya. Nagtanong si Francis, kailan ang piging? Bukas ng gabi. Sagot ng katulong habang nakayuko. Tumango si Francis sa kanyang ulo habang nakaramdam siya ng matinding pressure sa kanyang puso. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang agwat sa pagitan nila ay nanatiling pareho, kahit na siya ay nadagdagan ng mga lukso at hangganan. Pagbalik sa kanyang kwarto. Huminahon si Francis at patuloy na nilinang ang kanyang silver wall technique. Sa ilalim ng pressure ng isang super prodigy, isang Pepe, na tunog ang nagmula sa kanyang kaliwang mata na naglabas ng kakaibang aura sa kanyang katawan. Isang kuryente at pamamanhid ang lumitaw sa buong katawan niya habang sinasanay niya ang kanyang silver wall technique. Tumalo ng puso ni Francis nang agad niyang iikot ang silver wall technique. Makalipas ang isang araw at gabi. Isang malabong itim na malagkit na likido ang lumitaw sa katawan ni Francis. Napakasarap sa pakiramdam ng kanyang katawan nang maabot niya ang isang bagong antas. Sa sandaling ito, naglabas siya ng hindi nakikitang aura mula sa paghinga niya. Naabot na ng silver wall technique ang ika-8 antas sa ilalim ng sitwasyong ito. Nagpakawala ng hininga si Francis na may masayang ekspresyon sa kanyang mukha. Karaniwan, ang kanyang silver wall technique ay nangangailangan ng humigit kumulang kalahating buwan hanggang ilang buwan para makalusot. Pero dahil siguro sa pressure ni Balmond, pinasiklab ng kaliwang mata niya ang potential niya. Si Francis ay lubos na nagtitiwala na walang sino man ang kanyang makakatapat sa ilalim ng ika-9 na ranggo at nagawa pa niyang harapin ang normal na ika-9 na ranggo. Creak! Nakangiti si Francis habang palabas ng kwarto. Sa labas, isang magandang buwan ang kumikinang sa madilim na kalangitan sa gabi. Halos nakalimutan ko. Ang handaan ni Balmond ay ngayong gabi. Ang tibok ng puso ni Francis. Kung titignan ng oras ay tila kanina pa ang piging. Teng! Agad na tinungo ni Francis ang lokasyon ng piging. Sa madilim na kalangitan sa gabi, ang isang maliwanag na kabilugan ng buwan ay ginawang malabo ang mga bituin. Ang eksenang ito ay tila simbolo ng Balmond na kumukuha ng liwanag ng iba pang mga henyo. Ang kinaroroonan ng piging ay ang Spiritual Martial Hall at kakaunti lamang ang naimbitahan. Nang lumakad si Francis sa loob ng Spiritual Martial Hall, nalaman niyang matatapos na ang piging. Sa loob ng bulwagan, naroon si Lord Gaius at lahat ng kanyang mga alagad. Kuya Hanford, bakit ngayon ka lang dumating? Tumaas ang kilay ni Gover. Pagbati, Guru. Binabati kita, kapatid na Balmond. Hindi nag-abala si Francis kay Gover habang pinupuntahan niya si Lord Gaius at batiin si Balmond. Ang aura ni Balmond ay mas malakas kaysa dati, na nagpapatunay na naabot niya ang ika-9 na ranggo. Kung ikukumpara noong siya ay nasa ika-8 ranggo, siya ngayon ay 2 beses na mas malakas. Sa ilalim ng pagsusuri ng kanyang kaliwang mata, napagpasyahan ni Francis na ang lakas ni Balmond ay malapit sa isang half-step na holy martial artist. Nangangahulugan ito na ang lakas ni Balmond ay nalampasan si Brandon at third guard at halos walang kaparehan niya sa ilalim ng holy martial rank. Hindi talaga inisip ni na Lord Gaius at Balmond na huli si Francis. Sina Lord Gaius at Balmond, ang guro at disipulo, ang pinagtutuunan ng pansin ng piging.
Masayang ngumiti si Lord Gaius habang nakatingin kay Balmond ng may pagmamalasakit, pagmamahal at pag-asa. Kung ikukumpara sa kanya ang iba pang mga disipulo tulad ni Gover, Francis at Vince ay parang mga dahon ng bulaklak. May isang buwan pa bago ang entrance exam ng Broken Moon Clan. Siguradong tutuperin ng disipulo dito ang hiling ni Master. Nangako si Balmond, ramdam niya ang pag-asa at pangangalaga mula kay Lord Gaius. Ikaw ang pinakamahusay na disipulo ni Master at naniniwala ako na mas makakalakad ka pa pagkatapos makapasok sa clan. Tumango si Lord Gaius, nakangiti. Ang piging ay natapos na, naiwan si Lord Gaius at ang kanyang 6 na disipulo. Maging ang mga tao tulad ni Brandon ay umatras, na nagpaisip kay Francis na may sasabihin si Lord Gaius na mahalaga sa kanyang mga disipulo. Alam niyong lahat na may isang buwan pa bago ang entrance examination ng Broken Moon Clan at Master dito ay mayroon lamang 3 rekomendasyon. Sa loob ng 10 araw, pipili ako ng 3 tao depende sa kanilang lakas at potensyal. Si Lord Gaius ay dumiretso sa paksa. Nanginginig ang puso ng lahat ng marinig ito. Kahit na lahat sila ay may parehong master, kailangan nilang lumaban ng isa pa para sa 3 spot. 6 na tao, 3 rekomendasyon. Sa gitna nila, madaling nakakuha ng isang pwesto si Balmond. Nangangahulugan ito na mula sa Vince, Gover, Henry, Francis at Angelica, 2 lamang sa kanila ang pipiliin. 100. Matapos maglakad palabas ng Spiritual Martial Hall, ang mga kabataan ay natahimik lahat. Pagkatapos ng sinabi ni Master, sila ngayon ay nakikipagkompetensya sa isa't isa. 10 araw na lang. Naikuyom ni Henry ang kanyang mga kamao at tumingin patagilid kina Vince at Gover. Si Gover at Vince ay parehong nasa huling yugto ng ika-8 ranggo at kung walang anumang aksidente, ang 2 pang rekomendasyon ay mapupunta sa kanila. Sa kabilang banda, sina Henry, Francis at Angelica ay nasa tuktok ng ika-7 ranggo. Si Francis ay lubos na kalmado, siya ay may lubos na kumpiyansa na siya ay maaaring kumuha ng isang pwesto ngunit siya ay nag-aalala para kay Angelica. Sa tabi niya, malungkot na tumingin sa kanya si Angelica, na nagpapatunay sa pag-iisip ni Francis ng kanyang pagsuko. Sa pamamagitan ng kanyang kaliwang mata, tinansya niya ang lakas ni Angelica at wala siyang masyadong pagkakataon. Francis, naaalala mo ba ang hamon ko? Aayusin natin ito sa clan. Siyempre, iyon ay kung makapasok ka. Mapaglarong tumingin si Balmond kay Francis. Malinaw na hindi niya naisip na maayos ang kalagayan ni Francis sa kasalukuyang sitwasyon. Una, ang talento at paglilinang ni Francis ay mas mababa kaysa kina Vince at Gover. Pangalawa, isa pang problema kung makapasa siya sa pagsusulit na may half-spiritual body. Sa makatuwid, ang aktwal na pagkakataon ng 2 na magkaayos ay medyo mababa. Magkakaroon ng araw na iyon. Kumpiyansa ang boses ni Francis habang lumalayo siya at iniwan sina Gover at Vince. Saan nanggagaling ang kumpiyansa? Anong klaseng panlilin lang ang mayroon siya para makuha ang pwesto natin? Nanunuya si Gover. Si Vince, sa kabilang banda ay may tame time na ekspresyon habang nakatingin sa likod ni Francis. Agad na nagsimulang magtanim ang 6 na kabataan sa ikalawang pag-uwi nila. Sa huling 10 araw, lahat sina Henry, Francis at Angelica ay gumagamit ng oras na magagamit upang subukan at makapasok. Sina Vince at Gover ay hindi nang ahas na maging sobrang kumpiyansa, kaya pareho silang pinagsama at sinubukang dagdagan ang kanilang lakas. Ang pinaka-relax ay si Balmond. Wala man lang siyang pressure, halos siguradong makapasok siya sa clan pero kahit na 2 araw lang siya nakapagpahinga. Pagkatapos ng lahat, si Lord Gaius ang personal na nagturo sa kanya na isang paggamot na sina Francis at Co. Hindi matatanggap. Sa makatuwid, sa huling 10 araw, ang 6 na henyo ay lahat ay nagkaroon ng ilang mga tagumpay sa ilalim ng presyon. Sa ika-5 araw, naabot ni Francis ang ika-8 ranggo. Hindi man lang niya sinubukang pataasin ang kanyang cultivation dahil ang pangunahing focus niya ay silver wall technique pa rin. Sa ika-7 araw, sina Henry at Angelica ay parehong umabot sa ika-8 ranggo. Lumipas ang 10 araw sa isang kisap mata. Sa umaga ng ika-10 araw, bumalik ang 6 na kabataan sa Spiritual Martial Hall.
Si Lord Gaius ay nakatayo sa likod ng kanyang mga kamay at sa magkabilang gilid ay nakatayo si Brandon at ang isang armadong third guard. Nakahilera ang 6 na kabataan kasama si Balmond sa harapan, naghihintay sa kanilang guro. Hindi masama. Sinuri ni Lord Gaius ang 6 na kabataan at tinanggo ang kanyang ulo bilang kasiyahan. Lahat sila ay umabot sa ika-8 ranggo kasama si Balmond sa ika-9. Masasabing sino man sa 6 ang maaaring mangibabaw sa isang buong maliit na lungsod. Guro, nakumpirma mo na ba ang 3 rekomendasyon? Umaasang sabi ni Brandon. Oo, nagpasya akong ibigay ang 3 pwesto kina Balmond, Vince at Gover. Malalim na sabi ni Lord Gaius. Nang marinig ito, nagbago ang mga ekspresyon ni Henry, Francis at Angelica habang ang kaligayahan ay lumitaw sa mga fan ni na Vince at Nangang. Medyo nagulat si Francis, hindi niya akalain na gagawin ni Master ang desisyong ito ng ganoon kadali. Una niyang naisip na mag-sparring sila sa isa't isa saka pumili ng pinakamalakas na 3. Guro, hindi mo ba bibigyan ng pagkakataon ang 3 pa? Natigilan si Brandon. Tumaas din ang kilay ni third guard na nawala ng braso. Parang hindi ito ang karaniwang kilos ni Master. Bahagyang ngumiti si Lord Gaius ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon nang magsasalita na sana siya. WHO. Bulalas ni Lord Gaius habang umaalingaw-ngaw ang kanyang boses sa bulwagan. Kasabay nito, dama po ang kanyang paningin sa isang hardin malapit sa Spiritual Martial Hall. Hihihi. Uncle Morris, long time no see. G. Isang tawa ang lumitaw mula sa hardin. Sure. Isang kabataang nakasuot ng itim na guhitan ang dumaong sa parang tulad ng tutubi. Ang gwapong kabataang ito ay nasa 27 hanggang 28 taong gulang at may kakaibang aura. Labis siyang kumpiyansa habang nakangiting nakatingin kina Lord Gaius at Balmond. Nang magkasalubong ang kanilang mga tanawin, nanginginig ang anyo ni Lord Gaius na para bang may pinag-iingat siya. Yung damit sa kanya. Tinitigan ni Francis ang mga damit ng misteryosong kabataan. Isa itong itim na striped shirt na parang pamilyar. Hindi nagtagal ay lumitaw ang mga larawan ng 3 kabataan sa kanyan. Ang kasuotan nitong kabataang kaharap niya ay kapareho ng 3 noong araw na iyon. Sino ang nangahas na lumampas sa mahalagang bakuran ng Gaius Palace? Bulalas ni Brandon habang lumalakas ang kanyang inner strength. Seng-seng. Kasabay nito, ang iba pang 3 Guanhuan Corps na naroroon, kabilang ang third guard ay huminto sa misteryosong kabataan. Tumigil ka. Ang apurahang boses ni Lord Gaius ay narinig sa mga tainga ni Brandon at kasamahan. Third guard, na akmang gagawa ng kanyang hakbang ay tumigil ngunit ang iba pang 2 Gaius Corps ay hindi nakahinto sa oras habang ang kanilang mga pag-atake ay damapo sa misteryosong kabataan. Talk! Talk! Isang malamig na kislap ng liwanag sa matalim ng isang hubog na buwan ang dumaan sa 2 Gaius Corps. Woo! Isang bukal ng dugo ang lumitaw sa 2 Gaius Corps na halos nasa ika-9 na ranggo. Sa isang kisap mata, 2 Gaius Corps ang namatay. Hindi man lang nakita ni Brandon, Balmond at ng iba pa kung paano kumilos ang kabataan. Dahil hindi nabuksan ni Francis ang kanyang kaliwang mata sa oras, isang blur lang ang kanyang nakita. Ika-13 gwardya. Ika-14 na gwardya. Tinitigan ng isang armadong third guard ang mga bangkay ng 2 pa. Nakahinga ng maluwag ang mga taong naruroon habang nakatitig sa misteryosong binata. Tumayo ka. Sigaw ni Lord Gaius at sumenyas na umatras sila. Si Balmond at ang iba pa ay umalis ng field ng walang pag-aalinlangan na naiwan lamang si Lord Gaius at ang misteryosong kabataan. Napabuntong hininga ang lahat habang pinagmamasdan ang gwapong binata. Sino siya? Bakit mag-iingat si Master sa kanya? Bumangon ang mga hinala sa puso ng 6 na kabataan. Si Francis lamang ang nakaintindi sa isang tiyak na antas. Pamangkin Roldan, ano ang kahulugan nito? Galit na tinitigan ni Lord Gaius ang kabataang nasa harapan niya. Pumunta ako dito sa pagkakataong ito upang batiin si Uncle Ryan at subukan ang isang henyo na kinuha mo sa ilalim ng iyong pakpak. Casual na sabi ni Roldan. Mula sa simula hanggang ngayon, siya ay may isang walang pakialam na saloobin. Tio Ryan. Sa wakas ay nalaman na ni Francis ang tunay na pangalan ni Lord Gaius.
Salamat sa pag-aalaga niya. Ako ang outer supervisor ng mortal na mundo. Kailan nagkaroon ng anumang karapatan ang master mo na pangasiwaan ang negosyo ko? Ngumisi si Lord Gaius. Naramdaman ni Francis na ang master sa likod ni Roldan at Lord Gaius ay tila walang magandang relasyon. Hahaha, naabot ni Master ang True Spirit Realm kalahating taon na ang nakalipas at naging nag-iisang elder na na-promote sa loob ng 10 taon. Inutusan ako mula sa kanya na tingnan ang lugar na ito, may problema ba? Napangiti si Roldang. True Spirit Realm. Tumalo ng puso ni Lord Gaius, paano niya narating ang True Spirit Realm ng napakabilis. Sa puntong ito, walang masabi si Lord Gaius, na parang hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Ikaw ay tinatawag na Balmond. Lumingon si Roldan kay Balmond na may interes. Sure. Isang lagaslas lang ng hangin ang naramdaman ni Balmond at bago pa niya magawa ang isang bagay ay may isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Bitawan mo ako. Pulang-pula ang mukha ni Balmond habang sinusubukan niyang magpumiglas, ngunit nalaman niyang ang lakas ng inner sa loob niya ay selyado na. Tumigil ka. Agad na lumipad si Lord Gaius at isang matalim na pilak na glow ang lumitaw sa kanyang mga braso. Shook! Ang buong kapangyarihan ng isang banal na martial artist ay lumipad kay Roldan. Ngumiti si Roldan at binitawan niya si Balmond nang may lumitaw na simbolo ng malamig na buwan sa kanyang mga kamay na sumalungat sa galaw ni Lord Gaius. Ziz! Ang natitirang enerhiya ay winalis ang lahat ng nasa malapit at nawasak ang gusali sa isang iglap. Lumitaw ang isang malaking butas kung saan nagpalitan ng galaw ang dalawa. Shua! Shua! Lumipad sa ere ang dalawang figure at nagpalitan ng napakabilis na suntok. Pang! Boom! Bam! Naramdaman lang ng mga magsasaka sa malapit ang mga figure na nag-teleport sa hangin at kahit saan sila magpunta ay may lalabas na napakalakas na tunog. Ito ba ay labanan sa pagitan ng mga holy martial artist? Sa kaliwang mata ni Francis, nakikita niya ang proseso ng pag-aaway ng dalawa at nagpabalik-balik siya upang matiyak na hindi siya tatamaan ng natitirang enerhiya. Pa! Sa isang tiyak na sandali, isang napakalakas na kalabog ang lumitaw habang ang dalawang figure ay lumapag pabalik sa lupa. Tito, mukhang hindi nag-improve ang cultivation mo sa ilang taon na hindi tayo nagkikita. Bumagsak si Roldan sa lupa habang nasa likod ang kanyang mga kamay na may nakakasilaw ng ngiti. Ikaw. Nagawa ni Lord Gaius na sabihin habang may umaagos na dugo mula sa kanyang bibig. 101. Dahil sa eksenang iyon, napanganga ang iba sa gulat. Sinong mag-aakala na ang maalamat na si Lord Gaius ay madaling matalo ng isang kabataan? Guru. Bulalas ni Brandon at ng iba pa habang tumatakbo sila sa tabi ni Lord Gaius. Galit na tinitigan ng grupo ng mga tao si Roldan, ngunit hindi pa rin ito maitago ang takot sa kanilang mga puso. Walang umatake sa inyo. Nagpakatatag si Lord Gaius at sinabi sa kanyang mga alagad. Halos hindi na niya kayang tumayo mag-isa. Sa pagtingin sa kanyang figure, nakita ni Francis ang isang bagay sa kanyang puso na gumagalaw. Kung wala si Lord Gaius, lahat sila ay may tadhana lamang na patayin ng walang awa. Uncle Morris, hindi ako isang killing maniac. Napangiti si Roldan nang dama po ang kanyang mga mata kay Balmond. Sure. Naglaho ang kanyang anyo nang agad siyang lumitaw sa harap ni Balmond. Anong ginagawa mo? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Balmond nang mapagtanto niya na ang kanyang inner strength ay selyado na. Tumayo si Roldan sa kanyang harapan, ngunit hindi na siya nakagawa pa ng anumang hakbang. Brother Balmond, ikaw ang pangunahing disipulo ni Uncle Ryan, kaya dapat mong malaman na ang siyam na hanay ng martial path ay isang pundasyon lamang. Sa holy martial path lang ito tunay na magsisimula. Ang boses ni Roldan ay kalmado at nakapapawi. Ang iba pang naruroon tulad ni Francis ay walang ideya kung ano ang ibig niyang sabihin. Alam ko. Sinubukan ni Balmond na basagin ang selyo sa katawan ng walang anumang tunog. Ang siyam na hanay ng martial path ay kilala bilang Consolidated Realm na may kahulugan ng pagpapalakas ng pundasyon. Pagkatapos ng Consolidated Realm ay ang Ascended Realm at pagkatapos ay ang True Spirit Realm. Ang Ascended Realm ay kilala bilang Holy Martial Path ng isang tao sa mortal na mundo. Pinagsama-samang realm, Ascended Realm, True Spirit Realm.
Dahil sa kanyang pagsusuri, si Francis at ang iba ay napaisip ng malalim. Mahirap isipin na ang siyam na hanay ng Marshall Path ay isang kaharian lamang ng pundasyon. Ang mundo ay mas malaki kaysa sa iyong iniisip. Ang iyong guro ay nasa second sky lamang ng Ascended Realm at isa lang siyang langgam sa clan. Mapanuksong sabi ni Roldan. Isang langgam. Nagalit lahat ang mga alagad. Huwag mong hiyain ang aking guro. Parehong sumisigaw sina Brandon at Vince. Si Roldan ay may parehong casual na ngiti at hindi siya nag-abalang magpaliwanag. Kahit nag-iisa, hawak pa rin niya ang kalamangan laban sa halos 10 cultivator ng ika-9 na ranggo at isang holy martial artist. Ang panig ni Lord Gaius ay hindi nang ahas na gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw. Ito ang lakas. Kung ang isa ay may sapat na lakas, hindi na niya kailangang katakutin ang isang buong lungsod ng probinsya. Si Francis ay nagulat at walang magawa sa parehong oras. Ang kabataang nasa harapan niya mismo ay may kapangyarihang durugan ang buong Gaius Palace City sa ilalim ng kanyang paa. Narito, ang iyong guro ay hindi man lang sumang-ayon sa akin. Siya ay isang kampan lamang ng angkan, isang mahuhusay na henyo na tulad mo ay limitado sa pagkakaroon ng isang tulad niya bilang iyong guro. Dahan daw ang sabi ni Roldan. Namumula ang mukha ni Balmond habang sinusubukang basagin ang mga seal sa loob ng kanyang katawan ngunit paulit-ulit na nabigo. Anong gusto mo? Sa wakas ay sumuko na si Balmond. Kailangan niyang aminin na ang kabataang ito sa kanyang harapan ay may kapangyarihan na higit sa kanyang guro at ang guro ng huli ay nalampasan ang Ascended Realm, na naabot ang True Spirit Realm. Ang aking guro ay isang taong nakarating sa True Spirit Realm at isang elder ng Broken Moon Clan. Hawak niya ang kapangyarihang tumingin sa langit, iyon ay isang tunay na makapangyarihang tao. May pinanibik at paghanga ang boses ni Roldan. True Spirit Realm. Ito ay isang kaharian na kahit si Lord Gaius ay yuyukod. Ang mga salita ni Roldan ay hindi nakapagsalita kay Lord Gaius. Siguro ang sinabi ni Roldan ay totoo. Sa sandaling ito, tahimik ang magkabilang panig. Malungkot na kumislap ang mga mata ni Lord Gaius habang bumaantong hininga, Balmond, makakapagdesisyon ka. Hahaha. Uncle Ryan. Napaka-cooperative mo, sa tingin mo ba karapat-dapat ka rin maging master ni Balmond? Mayabang ang tawa ni Roldan. Hindi nagtagal, muli siyang bumaling kay Balmond, ang aking guro ay kilala bilang Hemerson Master at binibigyan kanya ng pagkakataong hayaan siyang maging guro mo, payag ka ba? Master. Ito. Baka sa mukha ni Balmond ang pag-aalinlangan. Kung sumasangayon ka at magiging disipulo ng isang elder, maaari kang maging isang panloob na disipulo kaagad. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng mas mataas na punto ng pagsisimula at magkakaroon ka ng pagkakataong makilala ang mga tunay na henyo sa buong kontinente. Puno ng panghihikayat ang boses ni Roldan. Ang mga puso ni Francis at ng iba pa sa hindi kalayuan ay nagsimulang umindayog din. Ano ang magiging tunay na yugto ng mundo? Bumalik sa Feather Cloud City, umaasa na si Francis sa labas ng mundo. Kung magiging alagad ka ng isang elder, magkakaroon ka ng mas malaking kinabukasan. Lamambat ang boses ni Roldan. Hindi niya inatake si Balmond, sa halip, pinag-uusapan niya ang tungkol sa labas ng mundo. Sa sandaling ito, ang desisyon ni Balmond ay maging isang hamak na panlabas na disipulo o maging isang alagad ng isang elder. Hihihi, dapat mo ring malaman ang isa pang bagay. Si Ryan ay hindi nakikipagkaibigan sa aking guro, ang Hemerson Master. Kung papasok ka sa clan bilang kanyang disipulo, maipapangako kung hindi ka magkakaroon ng magandang kinabukasan. Puno ng lamig ang ngiti ni Roldan na nagpasinok sa mga kabataan. Hindi mahirap isipin na may masamang relasyon sina Lord Gaius at ang guro ni Roldan. Kung ang isa ay isang disipulo ni Lord Gaius at pumasok sa clan, sila ay masusupol at ang kanilang kinabukasan ay haarang. Gaano man kataas ang talento ni Balmond, isa pa rin siyang langgam sa mata ng isang elder. Kung gusto ng matanda na supulan siya at pigilan sa paglaki, simple lang. Pagkarinig nito, lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Balmond. Ano ang desisyon mo?
Marahang pinunasan ni Roldan ang kanyang mga kamay at binuksan ang selyo na pumipigil sa lakas ng loob ni Balmond. Ang pag-aalinlangan at pagpupumilit ay lumitaw sa mukha ni Balmond habang nakatingin siya kina Lord Gaius at Roldan. Sisigawan sana siya ng ibang mga disipulo, ngunit pinigilan sila ni Lord Gaius. Sa wakas, walang ekspresyong sinabi ni Balmond, handa akong sundan ang Emerson Master. Matapos gawin ang desisyong ito, walang ekspresyon niyang kinuha ang pagpapawis at pagmumura mula sa iba. Good. Makalipas ang 1,000 taon hindi mo pagsisisihan ang desisyong ito. Isang nasisiyahang tingin ang lumitaw sa mukha ni Roldan, pagkatapos ay agad siyang nagpakita sa harap ni Lord Gaius. Tito Ryan, narito ako para kunin ang disipulong ito na handang sumama sa akin. Wala naman dapat problema, di ba? Si Roldan ay may mapagmataas na ekspresyon habang nakatingin kay Lord Gaius. Nasa kanyang mga mata ang pagiging mapaglaro habang hinahangaan ang walang magawang ekspresyon ni Lord Gaius. Pumunta ka. Namumutla ang mukha ni Lord Gaius habang winawagayway ang kanyang mga kamay, parang 20 taong gulang na siya sa isang iglap. Sa sandaling ito, si Francis at ang iba pa ay may ayaw sa kanilang mga mata, alam nilang lahat kung gaano kalaki ang pag-aalaga at pag-asa ni Lord Gaius kay Balmond. Sa sandaling ito, isang sobrang henyo ang kinuha sa harap ng kanyang mga mata ng kaaway, paanong hindi siya malulungkot. Tila narinig ni Francis ang pagtulo ng dugo sa puso ni Lord Gaius. Shuran. Sinabi sa akin ng guro na sabihin sa iyo ang isang bagay, ikaw ay tatapakan niya sa buong buhay mo. Ang iyong babae at alagad ay kukunin din niya. Malamig na sabi ni Roldan bago siya umalis. Wow! Halos himatayan si Lord Gaius sa galit. Ikaw ay tatapakan niya sa buong buhay mo. Ang iyong babae at alagad ay kukunin din niya. 2 beses na umalangaw-ngaw ang mga pangungusap sa buong bulwagan. Nanlamig ang puso ni Francis at ng iba pa, mahirap isipin kung ano ang pinagdaanan ni Lord Gaius sa clan. Si Lord Gaius ay paulit-ulit na matatalo ng taong iyon, at mawala pa sa kanya ang babaeng mahal niya. Siya ay gumugol ng napakaraming oras at pagsisikap upang palakihin ang isang henyo na maaaring talunin ang taong iyon, ngunit ang kanyang alagad na ito ay kinuha rin ng oposisyon. Ito ay isang hindi patas na laban, na nakikipaglaro lang ang Emerson Master kay Master. Ang hindi patas at galit ay umusbong sa puso ni Francis. Siya ay isang panlabas na disipulo lamang ni Lord Gaius, kaya walang gaanong nararamdaman sa pagitan nila, ngunit sa sandaling ito, siya ay may pagnanais na bigyan ng hustisya ang kalaban. Pinalis sina Balmond at Roldan gamit ang kanilang mga mata, ang moral ng natitirang mga tao ay mababa. Si Brandon, Vince, Gover ay nagalit lahat habang sumumpa at isinumpa si Balmond dahil sa pagtataksil kay Master. Huwag mong sisihin si Balmond. Mapait na sabi ni Lord Gaius. Master, bakit mo pa ipinagtatanggol ang bastard na iyon? Galit na sabi ni Gover. Huminga ng malalim si Lord Gaius at sinabing napakatalino ni Balmond. Sa kanyang potensyal, maaaring napilayan ang cultivation niya kung hindi siya pumayag. Dahil ang isang henyo na tulad niya ay kukunin ng matataas na klase ng clan, na isang bagay na hindi gustong makita ng Emerson Master. Nang marinig ang pagsusuri ni Lord Gaius, agad na naunawaan ni Francis at ng iba pa. Wala namang choice si Balmond. Tila mas matanda si Lord Gaius habang tinitingnan ang natitirang mga disipulo, wala na si Balmond, ngunit magkakaroon pa rin ng 3 rekomendasyon. Ngayong umalis na si Balmond, mas mababa ang kompetisyon na isang magandang bagay para sa iba pang mga disipulo. Ang potensyal mo ay malayong mas mababa kaysa sa Balmond. Kapag nakapasok ka sa clan, hindi ka na personal na guguluhin ng Emerson Master hanggat hindi ka masyadong gumaganap, ngunit ang ibang mga disipulo sa clan ay walang magawa ang boses ni Lord Gaius. Wala na siyang pag-asa sa mga natitirang alagad, ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin bilang kanilang guro. 102. Natahimik ang mga alagad sa sirang martial arts field. Nakita ni Francis ang huling sinag ng pag-asa na nawala sa mga mata ni Lord Gaius. Ang maalamat na figure na ito ay tila may edad na 30 taon sa isang iglap. Alam ni Francis na kay Balmond ang tanging pag-asa ni Lord Gaius at wala siyang masyadong inaasahan sa iba pang mga disipulo.
Sa sandaling ito, ang mga disipulo ay nahulog sa malalim na pag-iisip. Ang susunod nilang desisyon ay makakaapekto sa kanilang kapalaran. Kahit sinong henyo ay gustong makapasok sa clan, ngunit ang problema ay maaari silang makaharap ng mga problema kung sila ay papasok. Hindi mahirap isipin na ang landas na ito ay magiging mas mahirap at mapaghamong, ngunit naramdaman ni Francis ang nagninangas na apoy sa loob niya. Isang malabong asher na liwanag ang lumitaw sa kanyang kaliwang mata na tila lumundag na parang apoy. Handa akong subukan ang landas na ito kahit gaano pa ito kahirap. Pagsisisihan ko ang bastard na si Balmond. Tinikom ni Vince ang kanyang bibig at sinabing matuwid. Ang kanyang desisyon ay nagpakilos kay Francis, mukhang ang iba ay hindi sumuko. Sa gitna ng mga disipulong ito, si Vince ang pinakatapat at tapat. Hindi rin ako susuko. Isang entrance exam lang kada 5 taon. Hindi nagtagal ay sumagot din si Gover pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sa harap nila ay isang bagong gate, karamihan sa mga magsasaka ay hindi na magkakaroon ng pagkakataong makapasok dito. Kadalasan ang entrance test para sa clans ay tuwing 5 taon, minsan kahit 10. Sa sandaling napalampas nila ang pagkakataong ito, maaari nilang pagsisihan ito sa buong buhay nila. Hindi ko rin palalampasan ang pagkakataong ito. Tumango si Henry bilang pagsang-ayon. Sa wakas, si Francis na, pumayag ako sa pangako ni Balmond, kaya hindi ko ito sisirain. Hindi nagtagal ay naalala ni Gover at ng iba pa na ang dalawa ay makikipag-ayos sa clan, ngunit ngumiti lang sila at hindi nila ito inilagay sa puso. Napabuntong hininga si Lord Gaius habang nakatingin sa kanyang mga alagad. Naiintindihan niya ang kanilang nararamdaman, ngunit hindi inisip ni Lord Gaius na magiging maganda ang kanilang hinaharap. Susunod, ang iilan sa inyo ay lalaban para sa 3 rekomendasyon. Walang ekspresyong sabi ni Lord Gaius. Noong nandito si Balmond, may 3rd spot para sa kanilang 6. Ngayon ay nagkaroon ng 5. Teka. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Francis habang iniskan niya ang kanyang paligid. Bukod kay Lord Gaius, naroon lamang sina Vince, Gover, Henry at ang kanyang sarili. May nawawala. Nawala si Sister Yufei. Gulat na bulalas ni Francis. Sa wakas ay napagtanto ng iba pang naruroon na siya ay nawala. Dahil sa bakbakan ng mga holy martial artists noon ay tila walang nakakaalam na may nawala. Ipadala ang lahat upang hanapin siya. Tumingin sa loob ng mga wasak na silid. Utos agad ni Lord Gaius. Si Brandon at 3rd Guard ay agad na nagsimulang maghanap sa paligid. Ang labanan sa pagitan ni Lord Gaius at Roldan ay nagwasak ng maraming gusali at si Angelica ay maaaring natama ng mga labi ng enerhiya. Pinagsama-sama ng lahat ang kanilang mga pagsisikap at nilinis ang kalapit na lugar. Hindi. Walang anumang palatandaan ng sinuman. Walang lead sa loob ng battle area. Matapos maghanap ng ilang sandali, walang nakakita sa figure ni Angelica. Malalim na sinabi ni Lord Gaius, noong nilabanan ko si Roldan, ginawa namin ang lahat para hindi patayin ang mga inosenteng tao, kaya hindi siya dapat nasugatan. Kahit na namatay si Angelica, dapat may bangkay man lang, ngunit sa ngayon ay walang figure ni Angelica. Nag-evaporate ba siya? Imposible. Si Francis ay labis na nababalisa. Palakihin ang hanay ng paghahanap. Utos ni Lord Gaius. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Brandon ang ilang daang piling tropa upang maghanap. Ang resulta ay wala ni isang figure ang nakita. Upang mahanap si Angelica, nagpadala ang Gaius Palas ng libu-libong kalalakihan. Ang isang buhay na tao ay hindi maaaring mawala ng ganito. Huminga ng malalim si Francis. Teng! Sa pamamagitan ng pagtalon ay napadpad siya sa isang napakataas na puno at pagkatapos ay tumalon sa pinakamataas na gusali sa Gaius Palace. Kuya Hanford, anong ginagawa mo? Bahagyang nataranta ang iba sa ibaba, ngunit alam ni Brandon at Henry ang sitwasyon. Si Francis at Angelica ay parehong nagmula sa iisang pamilya at mayroon silang magandang relasyon. Sinabi ni Brandon kay Lord Gaius. Sa sandaling ito, naging matalim ang mga mata ni Francis habang pinagmamasdan niya ang buong Gaius Palace. Ang kanyang pinahusay na paningin ay agad na naskan ang buong Gaius Palace.
Makalipas ang 10 hininga. Lumawak ang paningin ni Francis mula sa Gaius Palace hanggang sa labas. Sa isang tiyak na punto ng panahon. Ang kanyang paningin ay nakalok sa isang kalye 10 milya ang layo. Isang pamilyar na figure ang bumungad. Sa sulok ng kalye, isang magandang dalaga at isang armadong matandang lalaki ang nakatayong magkasama. Lolo, bakit mo ako inalis? Si Angelica ay ayaw bumalik sa Gaius Palace. Ang isang armadong matandang lalaki ay bumantong hininga. Una, hindi nalaman ni Lord Gaius ang iyong tunay na potensyal. Pangalawa, hindi alam ni Lolo na may kaaway siya sa isang tao sa True Spirit Realm, kaya hindi bagay sa iyo ang Broken Moon Clan. Ngunit si Brother Francis. Tila nag-aalala si Angelica para sa isang tao. Relax, sa kanyang potensyal, hindi man lang siya ilalagay ng cultivator ng True Spirit Realm sa kanyang mga mata. Minsan, ang pagkakaroon ng mababang potensyal ay hindi isang masamang bagay. Mapanuksong sabi ng isang armadong matanda. Alam ni Angelica ang ibig sabihin ng kanyang lolo ngunit nadama niya na ang potensyal ni Francis ay hindi kasing simple ng isang kalahating espiritual na katawan. Pagkatapos magpalitan ng ilang salita, ang dalawa ay nagtungo sa labas ng Gaius Province City. Hindi nila alam na nakita sila ni Francis at bagamat nakikita sila ng huli, hindi niya marinig ang kanilang sinasabi ngunit dahil alam niyang ayos lang si Angelica, nagpakawala siya ng hininga. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang landas. Susundan sana sila ni Francis ngunit nagpa siya na huwag sa huling sandali. Pagkatapos ng lahat, si Angelica ay hindi pinilit na pumunta. Ang taong nag-alis sa kanya ay ang kanyang lolo at naramdaman na ni Francis na hindi siya kasing simple nang tila bumalik siya sa pamilya Hanford dahil nagawang dalhin ng isang armadong matanda si Angelica sa kaguluhan ng hindi natuklasan. Matapos makumpirma na ligtas si Angelica, bumalik si Francis sa Spiritual Martial Hall. Sa araw na iyon, ang puwersa ng Gaius Palace sa lalong madaling panahon ay lumawak sa buong Gaius Province City at sa wakas ay natagpuan nila ang mga bakas niya. May kasama umanong isang armadong matanda ang kasama niya. Ang matandang lalaki ay napaka-misteryoso sa pamilya Hanford. Ipinaliwanag ni Francis na nagpahinto sa mga puwersa upang patuloy na hanapin siya. Si Lord Gaius ay hindi masyadong nag-isip, ang kanyang pangunahing disipulo ay kinuha, kaya ano ang silbi ng isang panlabas na disipulo sa kanya? Ngunit kahit na noon, kailangan pa rin niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang kanyang guro. Ngayon kayong apat ay maglalaban para sa 3 pwesto. Pinagmasdan ng mga mata ni Lord Gaius ang 4 na taong naruroon. Si Vince ang may pinakamataas na talento sa kanila ngunit malayo pa rin ito kumpara kay Balmond. Kasunod niya ay si Gover, pagkatapos ay si Henry at panghuli si Francis. Ang desisyon ay, Vince, Gover at Henry. Ginawa ni Lord Gaius ang mga pagpipiliang ito habang nagpa siya ang talento kung hanggang saan ang mararating ng isang tao, ngunit nagkaroon pa rin si Francis ng pagkakataon na hamanin ang isang tao. Noong narito pa si Balmond, binibigyan ng pagkakataon ni Lord Gaius ang natitirang mga disipulo na hamanin ang isang tao, ngunit nagambala siya ng hindi gustong bisitang iyon. Piliin kong hamanin si Gover. Sinabi ni Francis nang walang pag-aalinlangan. Sa 3 pa, pinakaayaw niya si Gover. Pinili mong hamanin ako. Bahagyang nagulat si Gover. Sina Gover at Vince ay parehong nakarating sa mga huling yugto ng ika-8 ranggo. Akala nila noong una ay hahamunin niya si Henry dahil mas malaki ang tsansa niyang manalo. Nagpakawala ng hininga si Henry, para sa kanya ng personal, mas maingat siya kay Francis kaysa kay Gover. Simulan. Inihayag ni Brandon. Si Lord Gaius at Brandon ay parehong naruroon at ang huli ay labis na umaasa sa pagganap ni Francis, habang si Lord Gaius ay labis na ninas. Ngunit naunawaan ng lahat na si Lord Gaius ay nawala ng kanyang pinakamayabang na disipulo. Brother Hanford, ngayon ay makakalaban na tayo ng buong lakas. May ngiti si Gover sa kanyang mga labi habang iniisip kung paano niya dapat parusahan si Francis. Noong huling beses na nag-sparring sila, nawalan siya ng mukha nang pigilan niya ang kanyang cultivation sa level ni Francis at natalo. Ngayon, maaari silang lumaban ng walang mga paghihigpit. Makadiyos na lakas ng higop.
Ikinawi ni Gover ang kanyang manggas at lumitaw ang kakaibang puting usok na dumaan sa kanyang paligid. Hu! Agad, ang alikabok sa lupa ay naakit patungo kay Nangonfan. Maging ang mga magsasaka ng ika-9 na ranggo ay kailangang mag-ingat sa hakbang na ito dahil ito ay isang banal na martial art. Gayunpaman, ang kabataang nakaharap kay Gover ay hindi gumagalaw, para bang ang kanyang mga paa ay nakadikit sa lupa. Walang galaw. Ang Holy Martial Art Godly Suction Force ay hindi makagalaw kay Francis at ito ay sa ilalim ng sitwasyon na ang cultivation ni Gover ay mas mataas kaysa kay Francis. Si Brandon, Vince at Henry ay natigilan. Tanging si Lord Gaius lang ang kalmado at kahit na may pagtataka sa kanyang mga mata, wala siyang sinabi. Tornado Stance. Starfinger. Ginamit ni Francis ang kanyang Starfinger ng 6th level na pinagsama sa Tornado Stance. Shua! Agad na lumitaw ang isang nakakatusok na tunog ng pagsipol habang ang isang bahid ng Asher na ilaw ay kumislap sa hangin na parang bulalakaw. Tumalo ng puso ng lahat ng naruroon nang makita ang daliri. Napakalakas ng galaw. May pakiramdam si Brandon na ang hakbang na ito ay magbabante pa sa mga magsasaka ng ika-9 na ranggo, habang nadaman ni Vince at Henry na ang paglipat ay hindi mapigilan. Pio! Kumirot ang puso ni Gover habang pinagmamasdan ang kanyang Godly Suction Force na tinusok ng isang daliri. 103. Ang isang daliri ni Francis ay nagulat sa lahat ng nanunood. Naramdaman ng mga kabataan na ito ay hindi mapigilan, naramdaman pa ni Vince na muling nagpakita si Balmond. Isang maliwanag na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Lord Gaius bago ito bumalik sa madilim nitong kalagayan. Shua! Ang mabilis na kidlat na daliri ni Francis ay tumago sa makajos na lakas ng pagsipsip ni Gover at pinilit ang huli na umatras. Sa isang galaw lang, malinaw na kung sino ang may kalamangan. Lakas ng higop ng hangin. Agad na ginamit muli ni Gover ang kanyang Holy Martial Art para hindi labanan si Francis dahil nalaman niyang napakalakas ng pag-atake ni Francis. Ang Starfinger ay nasa ika-6 na antas, isang antas lamang mula sa itaas. Nangangahulugan ito na sinanay ni Francis ang half-holy martial art na ito sa halos pinakamataas na antas. Ang pinaka-nakakatakot ay ang pagsanib ni Francis ng Tornado Stance dito at pinalakas pa niya ang Starfinger na nagbigay daan sa kanya na manalo ng perpekto sa isang galaw. Pinagsama-sama ko lang ang 50 hanggang 60% ng Tornado Stance sa Starfinger at mayroon na itong kapangyarihan. Bahagyang nagulat si Francis. Pagkatapos ng kanilang unang palitan, agad na ginamit ni Gover ang kanyang Suction Force Wind para mapabilis ang kanyang bilis. Kailan naging napakalakas ng taong ito? Mas nakakatakot pa siya kaysa kay Vince. Sinubukan ni Gover na subukan si Francis. Kung ang hakbang na iyon noon ay ang killer move ni Francis, kung gayon siya ay mananalo, ngunit kung ang isang daliri na iyon ay isang normal na pag-atake. Umaagos na tindig ng hangin. Smoking transparent step. Biglang nagbago ang speed skill ni Francis at nawala ang kanyang anyo. Nang walang tunog, dumaloy siya kasama ng hangin at nagamit niya ang smoking transparent step sa isang nakakatakot na antas. Nagamit pa ni Francis ang hangin ng Godly Suction Force skill ni Gover para tulungan ang kanyang speed skill. Agad na natakot si Gover dahil hindi niya makita kung nasaan si Francis. Tornado Stance. Starfinger. Muling lumitaw ang tili at ang lakas nito ay medyo mas mataas kaysa sa nauna. Lumitaw ang lamig sa puso ni Gover nang mapilit niyang gamitin ang kanyang Holy Martial Art para harangan ang galaw ni Francis. Habang nagsasalpukan ang dalawang galaw, isang alon ng hangin ang ipinadala palabas. Shua! Nakaramdam si Gover ng pananakit sa kanyang braso at nakita niyang may butas ang kanyang manggas at tumutulo ang dugo mula rito. Sa 2 hanggang 3 galaw lang, nasugatan na si Gover at sa mga sumunod na galaw, nalampasan pa rin siya ni Francis sa bilis at lakas. Masyadong na-pressure si Gover na hindi siya makahinga ng maayos at kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya, hindi pa rin niya nagawang saktan si Francis. Suction Force Wind Spike. Inilabas ni Gover ang kanyang pinakamalakas na atake habang nasa desperado na sitwasyon. Kaagad, ang puting usok ay bumuo ng mga spike na umaagos kay Francis. Ang kapangyarihan nito ay maaaring magbanta sa mga magsasaka sa ika-9 na ranggo.
Silver Air Barrier. Si Francis ay hindi gumagalaw nang lumilitaw ang kalahating transparent na silver glow sa kanyang paligid at may kumalatong hinaranggan nito ang pinakamalakas na pag-atake ni Gover. Ang Silver Air Barrier ay hindi man lang nasira. Nangangahulugan ito na ang pinakamalakas na pag-atake ni Gover ay hindi man lang makalusot sa depensa ni Francis. Nakakatakot na depensa. Hindi natin ito masisira sa maikling panahon kahit na sabay-sabay tayong umatake. Hindi makapaniwalang tumingin si Vince kay Francis. Nagagawa mong sanayin ang silver wall technique sa ganoong antas. Si Brandon ay labis na nasasabik. Kailangan niyang aminin na mataas ang inaasahan niya kay Francis at nalampasan ng huli ang inaasahan niya sa bawat pagkakataon. Hindi masama. Sa wakas ay ibinuko ng walang ekspresyong si Lord Gaius ang kanyang bibig at nagsalita. Sa katangkaran ni Lord Gaius, nakita niya na sinanib ni Francis ang Holy Martial Arts sa kanyang mga pag-atake, ngunit ang mga Holy Martial Arts na ito ay mas mahirap intindihin kaysa sa iba pang Holy Martial Arts at sa ngayon, isang henyo sa harap ng kanyang mga mata ay maaaring pagsamahin ang mga ito sa sarili niyang mga galaw. Malinaw na nanalo si Francis, hindi man lang tumagal ng 10 galaw ang buong sparring. Si Gover ay mukhang nawala ng kaluluwa, ang pagkabigla ay napakalaki para sa kanya. Hindi siya makapaniwala at hindi siya makapaniwala na matatalo siya sa isang taong may mababang cultivation, edad at talento. Ngunit ito ay katotohanan, kahit na ayaw niyang maniwala ay kailangan niyang paniwalaan ito. Okay lang, kahit si Balmond ay natalo sa kanya sa ilang aspeto. Umalma si Vince sa mababang tono. Nang marinig niya itong sabihin, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Gover. Tama, kahit ang isang super prodigy tulad ni Balmond ay natalo kay Francis sa ilang aspeto. Sa mga tuntunin ng memorya, natalo si Balmond. Sa sparring noon, sinira ni Francis ang record ni Balmond sa perfect defense. Ang mga battle point ni Balmond ay mas mababa kaysa kay Francis sa panahon ng Beast Horde. Sa wakas, hinamon pa ni Balmond si Francis na ayusin ito sa clan at ang huli ay tumanggap ng walang pag-aalinlangan. Tama. Halimaw lang ang lalaking ito pero sa kabutihang palad, hindi ganoon kataas ang kanyang talento. Sa pag-iisip hanggang dito, gumaan muli ang pakiramdam ni Gover. Ang mga salita ni Vince ay nagpaisip din sa iba. Sa usapin ng talento, si Francis ay malayo sa Balmond, hindi siya mas mataas kaysa kay Gover, ngunit sa ilalim ng sitwasyong ito, maaari pa ring talunin ni Francis si Balmond sa ilang aspeto. Habang nag-iisip hanggang dito, nagpalitan ng tingin sina Brandon at Lord Gaius. Isang mahinang kurap ng pag-asa ang lumitaw sa mga mata ni Lord Gaius, ngunit hindi nagtagal ay napawi ito. Malinaw na hindi niya akalain na mapapalitan ni Francis si Balmond. Dahil sa pagkakaroon ng clan background, napagtanto ni Lord Gaius kung gaano kahalaga ang talento sa mga cultivator. Matapos talunin si Gover, mayroon na ngayong pwesto si Francis, naisip pa nga ng iba na mas malakas pa siya kaysa kay Vince. Nahadjep ng kaliwang mata ni Francis ang pagbabago sa ekspresyon ni Lord Gaius, ngunit kahit na mahusay ang kanyang pagganap, tila hindi niya mapapalitan ang super prodigy na si Balmond. Matapos matalo si Gover, nagkaroon pa rin siya ng pagkakataon na hamanin ang isang tao. Pipili ko si Henry. Mas kalmado si Gover kaysa sa inaasahan. Alam niyang hindi niya matatalo si Francis at mas matatalo siya kaysa sa kung manalo siya sa pakikipaglaban kay Vince, kaya't hamanin lang niya si Henry. Nalampasan niya si Henry sa cultivation, talent at may mas mahusay na martial arts. Hindi nagtagal, lumitaw ang labanan sa field. Naglaban sina Gover at Henry ng hanggang 50 galaw bago natalo si Henry, kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya. Masyadong malaki ang pagkakaiba ng dalawa. Okay, ang 3 rekomendasyon ay nakumpirma na. Henry, huwag kang mabaigo, umaasa pa rin ako na ikaw ang magiging kahalili ko. Kalmado ang boses ni Lord Gaius. Ano man ang nangyari noon, nakatanggap siya ng maliit na sorpresa. Matapos kumpirmahin ang kanilang mga pwesto, sina Francis, Vince at Gover ay papasok sa pagsusulit sa loob ng 20 araw. Sunod-sunod na umalis ang mga alagad. Francis manatili sa likod. Iniingatan siya ni Lord Gaius na mag-isa. Spiritual Martial Hall, sa loob ng isang silid.
Si Francis at Lord Gaius lang ang naroon. Ang pangalan ng iyong master ay Ryan at matagal na akong pumasok sa Broken Moon Clan, ngunit hindi ko naabot ang Ascended Realm bago ang edad na 30. Pagkatapos noon, ako ang naging tagapangasiwa ng mga tungkulin ng mortal na mundo sa Gaius Province City. Inilarawan ni Lord Gaius ang kanyang nakaraan. Napagtanto ni Francis na kahit na narating na ni Lord Gaius ang Ascended Realm, na siyang Holy Martial Path ngayon, hindi pa rin siya naging pangunahing miyembro ng clan. Si Lord Gaius ay pumasok sa clan sa murang edad at nakagawa na siya ng away sa isang talentadong kabataan, pinahiya siya ng kabataan at kinuha pa ang babaeng mahal niya. Palaging itinago ito ni Lord Gaius sa kanyang puso at nagsanay siya ng mas mabuti kaysa dati, ngunit hindi pa rin niya naabutan ang kabataang iyon. Sa kabaligtaran, ang agwat sa pagitan nila ay naging mas malaki at mas malaki. Si Lord Gaius ay hindi gustong sumuko at kaya ginamit niya ang kanyang mga puwersa upang makahanap ng mga henyo sa buong bansa. Dahil hindi ko makumplito ang hiling ko na ito, kinailangan kong umasa sa mga henyo sa mga nakababatang henerasyon dahil ang mga nakatatandang henerasyon ay lilipas at ang hinaharap ay mapupuno ng mga nakababatang henerasyon. Kung ang aking alagad ay magagawang talunin ang taong iyon, ito ay magiging kasiya siya. Sa wakas ay sinabi ni Lord Gaius ang buong kwento. Alam ni Francis na ang binata na binanggit ni Lord Gaius ay Emerson Master. Bakit ako pinabayaan ni Master at sinabi sa akin ito? Tanong ni Francis. Dahil marami akong nakitang sorpreso mula sa iyo at maaari mong talunin si Balmond sa ilang mga aspeto. Siguro magkakaroon ka ng 10% na pagkakataon na makipag-ayos kay Balmond balang araw. Nakangiting sabi ni Lord Gaius. 10% na pagkakataon. Hindi yun inisip ni Francis. Kahit na napakataas ng talento ni Balmond at nakaramdam siya ng matinding pressure, hindi niya akalain na 10% lang ang tsansa niya. Kung hindi ko nakitang mali ang iyong Silver Wall technique ay umabot na sa 8th level. Sa aspeto ng pagpapalakas ng katawan, mas malakas ka kaysa Balmond. Kung makukuha mo ang siyam na Twist Golden Wall technique pagkatapos makapasok sa Broken Moon Clan, magkakaroon ka ng mas mataas na pagkakataon. Sumili ang pag-asa sa mga mata ni Lord Gaius. Siyam na Twist Golden Wall technique. Hindi mapigilan ni Francis, ngunit i-click ang kanyang dila, tila ang siyam na Twist Golden Wall technique na ito ang huling ebolusyon ng Silver Wall technique. Ang Silver Wall technique ay isa ng Holy Martial Art, gaano kaya kalakas ang siyam na Twist Golden Wall technique? Malinaw, napakahirap makuha ang siyam na Twist Golden Wall technique. Ito ay isang napakatanyag na kasanayan ng Broken Moon Clan, ang ilang panloob na disipulo ay hindi pinapayagan na sanayin ito. Umiling si Lord Gaius. Nang marinig niya itong sabihin, alam ni Francis na magiging mahirap talagang makuha ang kasanayang iyon, ngunit nagpasya pa rin siyang makuha ang kasanayang iyon kahit anong mangyari, kahit na ang ibig sabihin nito ay nakawin ito. Guru, maaari ko bang subukan muli ang aking potensyal sa ball ang kristal? Biglang tanong ni Francis. Noong nakaraang pagkakataon, ang score ni Francis ay 5.5 bilog na nangangahulugan na siya ay kalahating espiritual na katawan. 104. Dahil sa kahilingan ni Francis, umiling si Lord Gaius, ang talento ng bawat isa ay determinado kapag sila ay ipinanganak, halos imposibleng baguhin ito sa susunod. Ngunit sa ilalim ng naghihintay na tingin ng kanyang alagad, si Lord Gaius ay naglabas pa rin ng ball ang kristal sa labas ng silid. Si Francis ay nagkaroon ng half-spiritual body noong nakaraang pagkakataon na bahagyang ikinadismaya ni Lord Gaius, kaya wala na siyang masyadong pag-asa sa pagkakataong ito. Ang talento ng mga normal na tao ay kadalasang mortal bodies, na nahahati sa 4 na tier, low, middle, high, at peak. Nangangahulugan ng half-spiritual body na nalampasan na nito ang isang malaking bilang ng mga tao, ngunit ito ay wala kung ikukumpara sa isang tunay na henyo. Kinuha ni Francis ang ball ang kristal, huminga ng malalim at itinoon ang kanyang mental energy dito. Weng! Isang bilog ng puting hangin ang lumitaw mula sa loob ng kristal. Isang bilog. 1.5 bilog. 2 bilog. 2.5 bilog. Nang umabot ito sa 2 bilog, ang bilis ng pag-usad ay nagsimulang bumagal.
Nang umabot na ito sa 2.5 bilog, halos huminto ito, ngunit si Francis ay napuno ng saya. Sa huling pagkakataon, inilagay niya ang lahat ng kanyang pagsisikap at huminto ito sa halos 1.5 bilog, sa ilalim ng parehong sitwasyon, mayroon na ngayong isa pang bilog. Pay! Pay! Nang huminto ang puting glow ay bigla na naman itong umunat dahil ang talent testing ay para sa buong katawan at hindi kasama sa unang 2.5 bilog ang misteryosong kaliwang mata. Ngayong naisama na ang talento ng kaliwang mata, nagbago ang resulta. 2.5 bilog. 3 bilog. 3.5. 4 na bilog. Ang mga puting bilog ay agad na umabot sa limitasyon ng isang mortal body at hindi ito nagpakita ng anumang senyales ng paghinto. Sa sandaling ito, maging si Lord Gaius ay ganap na nakatutok. 4 na bilog. 4.5. 5. 5.5 bilog. Ang resulta ay isang buong bilog na higit pa kaysa sa nakaraang resulta. Noong nakaraan, halos hindi pa naabot ni Francis ang 5 bilog at sa oras na iyon, ang bilog ay hindi pa ganap na puti, sa makatuwid siya ay binibilang lamang bilang isang kalahating espiritual na katawan. Kung ito ay ganap na nabuo sa 5 bilog, nangangahulugan ito na mayroon siyang espiritual na katawan. Ngayon, ang resulta ni Francis ay nasa pagitan ng mababa at gitnang baitang espiritual na katawan. Ang resultang ito ay maihahambing kay Henry at Gover. Hindi ka panipaniwala. Ang iyong resulta sa pagkakataong ito ay mas mahusay kaysa sa nauna. Bihira pa nga ang ganitong sitwasyon sa clan, mukhang ang potensyal mo ay isa sa mga napapabalitang changeable bodies. Si Lord Gaius ay natigilan at tuwang-tuwa sa parehong oras. Sa wakas ay lumitaw muli ang pag-asa sa kanyang mga mata. Guro, ano ang mababagong katawan? Tanong ni Francis. Ang nababagong katawan ay isang espesyal na uri ng katawan at kapag nasubok, hindi magiging tumpak ang resulta. Bihira pa nga ito sa clan at may mga halimbawa ng mga kabataang may low-tier bodies, ngunit ang kanilang mga huling tagumpay ay nalampasan pa nga ang high-tier spiritual bodies. Paliwanag ni Lord Gaius. No wonder. Medyo alam ni Francis kung ano ang ibig sabihin ng changeable body, ngunit ang kanyang talento ay nagmula sa kanyang kaliwang mata, na umuunlad at nagiging perpekto sa kanyang katawan sa bawat sandali. Kung wala ang pagsasama ng kaliwang mata, ang aking talento ay hindi lalampas sa isang middle-tier mortal body, ito ay maaaring maging isang low-tier mortal body. Alam ni Francis ang kanyang limitasyon. Bago ang pagsanib ng mata, ang kanyang talento ay sobrang normal. Huwag mo nang pag-usapan ang paghahambing kina Gover at Balmond, hindi man lang ito may kukumpara kay Hanford Linlong. Kinumpirma ang tunay na talento ni Francis, umaasa at masaya si Lord Gaius. Nangangahulugan ng isang nababagong katawan na ang talento ng isang tao ay hindi magiging tumpak kapag sinusukat, kaya't ang talento ni Francis ay maaaring mas mataas pa kaysa sa nasubukan. Linlong or Lindan. Ngunit ano man ang sabihin, ang talento ni Francis ay mas mataas kaysa dati, kaya ang kanyang kinahinatnan ay magiging mas malaki lamang. Subukan muli ng ilang beses. Puno ng pag-asa ang sabi ni Lord Gaius. Okay. Si Francis ay tumango habang siya ay nag-concentrate at muling inilagay ang kanyang mental energy sa bowl ang kristal. Ngunit pareho pa rin ang resulta, 5.5 bilog. 5.5 bilog, mayroon pa ring malaking pagkakaiba sa pagitan mo at ni Balmond. Noong sinubukan niya ang kanyang talento, ito ay malapit sa 8.5 bilog. Kailangan mong malaman na ang 8 bilog ay nangangahulugan ng maximum tier spiritual bodies. Napabuntong hininga si Lord Gaius. Ang unang 4 na bilog ay nangangahulugan ng 4 na baitang ng isang mortal na katawan. Ang 5 hanggang 8 bilog ay nakatayo para sa 4 na tier ng spiritual body at ang talento ni Balmond ay umabot sa 8.5. Mayroon pa bang mga talento na mas mahusay kaysa sa espiritual na katawan? Naramdaman ni Francis na meron. Tama. Kalahating hakbang lang ang layo ni Balmond mula sa maalamat na Earth at Sky spiritual bodies. Huminga ng malalim si Lord Gaius. Earth spiritual body at Sky spiritual body. Nanginginig ang iniisip ni Francis, mukhang tama ang kanyang pakiramdam.
Ang problema lang ay ang Earth at Sky spiritual bodies ay matagal nang hindi nakikita. Kahit sa nakalipas na 100 taon, hindi ito lumitaw sa Cloud Country. Isang hakbang na lang ang layo ni Balmond mula sa Earth spiritual body, kaya dapat mong malaman na napakataas ng kanyang potensyal. Napabuntong hininga si Lord Gaius nang muling malungkot ang kanyang ekspresyon, ngunit nang dama po ang kanyang paningin kay Francis, muling lumitaw ang isang bahagyang kislap ng pag-asa. Pagkatapos ng lahat, ang huli ay mayroong isang nababagong katawan kung saan ang pambihira ay maihahambing sa isang Earth spiritual body. Mayroon pang 20 araw bago ang entrance exam. Sa panahong ito, maaari mong tanungin ako ng kahit anong gusto mo. Sinabi ni Lord Gaius kay Francis. Alam ni Francis na inilagay ni Lord Gaius ang lahat ng kanyang pag-asa sa kanya ngayon at matutugunan niya ang kanyang mga pangangailangan ng lubos. Ang una niyang reaksyon ay ang paghingi ng higit pang holy martial arts, ngunit sinabi sa kanya ni Lord Gaius na pinakamahusay na magsanay lamang sa 1 o 2 holy martial arts bago ang Ascended Realm. Kasalukuyang sinasanay ni Francis ang kanyang Silver Wall technique at sinusubukang makakuha ng kaliwanagan mula sa 4 wind stances, na talagang holy martial arts. Kung pipili siya ng isa pang holy martial art, ito ay ubusin ng maraming oras at focus. Kung nasanay ka sa Silver Wall technique sa ika-10 antas at makapasok sa Ascended Realm gamit lang ang katawan mo, mas marami kang mapagpipiliang holy martial arts sa clan kumpara sa limitadong stock sa Gaius Palace. Nakangiting sabi ni Lord Gaius. Ang holy martial arts ng Gaius Palace ay hindi maihahambing sa mga mula sa clans. Ang pagpili ng masyadong maaga ay maglilimite sa kinabukasan ni Francis at ang huli ay sumang-ayon sa kanyang sinabi. Pinili niya ang Silver Wall technique ay dahil gusto niya ng matibay na pundasyon at sa totoo lang, tama siya. Guru, ano ang mga cultivation realms? Tanong ni Francis. Sa clan, ang mga kaharian ay, 9 na rank ng Consolidated Realm, 7 skies of the Ascended Realm, at ang 3 heavens of the True Spirit Realm. Sinabi sa kanya ni Lord Gaius ang mga ranggo ng paglilinang. Pinagsama-samang realm, Ascended Realm, True Spirit Realm. Ang Consolidated Realm ay kilala rin bilang martial path at ang layunin ng realm na ito ay magbigay ng matibay na pundasyon para sa susunod. Ascended Realm, nahati sa 7 kalangitan at kilala bilang ang banal na landas ng militar sa mata ng mga mortal. True Spirit Realm, nahati sa 3 langit at ang Emerson Master ay isang cultivator ng ganitong ranggo. Bago sila umalis, iniabot ni Lord Gaius ang bolang kristal kay Francis. Kapag mayroon kang ilang bakanteng oras, pumunta at subukan ang iyong talento ng higit pa dahil ang talento ng isang nababagong katawan ay hindi palaging pareho. Umaasang sabi ni Lord Gaius. Malinaw na umaasa siyang mas mataas pa ang talento ni Francis. Kinuha ni Francis ang bolang kristal at bumalik sa kanyang patio. Pagsara ng pinto, huminga ng malalim si Francis at muli, ibinuhos niya ang kanyang mental energy sa kristal. 1 bilog. 2 bilog. 3 bilog. 4 na bilog. Pay. Sa ilalim ng pagpintig ng kanyang kaliwang mata, ang mga bilog ay umaabot sa 5.5. Sa sandaling ito, isang malabong asher na liwanag ang lumitaw sa kaliwang eyeball ni Francis. Habang sinusubok niya, buong-buo niyang idiniin ang kaliwang mata niya. Weng! Lalong lumiwanag ang bowl ang kristal habang dumarami ang mga bilog na lumilitaw. 5.5. 6. 6.5. 7 bilog. Nagsimula lamang bumagal ang mga bilog nang umabot na sa 7.5, ngunit ang huling resulta ay umabot pa rin sa 8 at kaunti. Ang ika-8.5 bilog ay lumitaw ng mahina. Sa oras na ito, naabot na ng kaliwang mata ni Francis ang pinakamataas na kapangyarihan nito. Ang talento ng kaliwang mata na ito ay nakakabaliw. Nagulat si Francis. Ang kanyang talento ay katulad ng kay Balmond noong sinubukan niya ang kanyang makakaya. Naramdaman ni Francis na ang kanyang kaliwang mata ay may walang limitasyong potensyal at ang mga kapangyarihan ay maaaring lumitaw sa pagtaas ng kanyang paglilinang. May 20 araw pa bago ang entrance test at si Francis ay pangunahing nakatuon sa kanyang Silver Wall technique upang lumikha ng mas magandang pundasyon. Makalipas ang 3 araw, nagpasya si Francis na gamitin ang Golden Body Strength Enhancing Powder.
Ang pulbos na ito ay lubhang magulo at nangingibabaw at ito ay binigyan ng titulo ng isang King Tier Body Strength Eneng Powder. Ayon sa mga kinakailangan nito, ibinuhos ni Francis ang pulbos sa isang batya ng kumukulong mainit na tubig. Habang nakababad siya sa likidong ito, naramdaman ni Francis ang pagbitak at pagkabali ng kanyang mga buto, ang pakiramdam ay mas malala pa sa kamatayan. Hindi katakatakang sinabi nito na kalahati ng mga cultivator ng ikawalong rango na gumamit nito ay mapilayan, ngunit sa kabutihang palad ay nagsanay si Francis sa Silver Wall Technique at nakontrol niya ang enerhiyang ito. Pay! Pay! Sa ilalim ng pagpintig ng kanyang kaliwang mata, nasipsip ni Francis ang lahat ng likido, ngunit sa parehong oras, ang sakit ay lumala. Sa buong 3 araw at 3 gabi, sinisipsip ni Francis ang enerhiya mula sa Golden Body Strength Eneng Powder at sa mga araw pagkatapos noon, kailangan niyang kunin ang natitirang enerhiya at hinahasa ang kanyang katawan. Pagkatapos gamitin ang Golden Body Strength Eneng Powder, ang kanyang Silver Wall Technique ay tumaas ng mabilis. Kung maaari akong magkaroon ng isa pang bag nito, maaabot ko ang pinakamataas na ikawalong antas ng Silver Wall Technique. Napaisip si Francis. Nagpasya siyang hanapin si Lord Gaius para tulungan siya sa bagay na ito at sa oras na ito, 10 araw na lang ang natitira bago ang entrance exam ng clan. 105. Agad na tinungo ni Francis ang lugar ni Lord Gaius. Nagkataon, nakatanggap siya ng balita mula sa kanyang mga lingkod na gustong makita siya ni Lord Gaius. Spiritual Martial Hall, sa loob ng isang silid ng aklat. Kumusta ang pagsubok nitong mga nakaraang araw? Tumaas ang mga inaasahan sa mga mata ni Lord Gaius. Nakita niya ang potensyal ni Francis bilang isang nababagong katawan, kaya ang kanyang talento ay palaging hindi matatag. Ang pinakamababa ay kalahating espiritual na katawan at ang pinakamataas ay isang gitnang baitang espiritual na katawan. Itinago ni Francis ang katotohanan. Middle tier na espiritual na katawan. Katamtaman iyon sa clan. Si Lord Gaius ay hindi napuno ng kagalakan o pagkabigo, dahil ang talento ng isang nababagong katawan ay natatangi at maaaring ito ay mas malakas kaysa sa ipinakita nito. Matapos malaman ang sagot, paulit-ulit na sinabi ni Lord Gaius kay Francis na itago ang katotohanan na mayroon siyang nababagong katawan, para hindi na maulit ang sitwasyon kay Balmond. May 10 araw pa bago ang entrance exam at ang dahilan kung bakit tinawag ni Lord Gaius si Francis ay dahil sa 2 dahilan. Una, gusto niyang bigyan ng pointer si Francis at ang huli ay agad na nagsagawa ng kanyang mga kasanayan tulad ng Silver Wall Technique, Star Finger, Smoking Transparent Step at Lightly Floating Fairy para makita niya. Habang nagpe-perform, isasama niya rito ang kanyang 4-wind stance. Tumango si Lord Gaius at nagbigay siya ng ilang mungkahi kung saan siya mapapabuti. Tungkol naman sa performance ni Francis, mas nasiyahan pa siya kumpara kay Balmond. Sinanay ni Francis ang bawat kasanayan sa isang mataas na antas at mas malakas sila ng pinagsama sa 4-wind stance, kahit si Lord Gaius ay hindi nakahanap ng malalaking depekto. Napakahusay! Ang iyong 4-wind stances ay hindi lamang isang normal na holy martial art. Tumango si Lord Gaius bilang papuri. Hindi isang normal na holy martial art. Bahagyang na-curious si Francis sa ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Lord Gaius, sa mortal na mundo, mayroong core, low, middle, high-tier martial arts, ngunit ang mga ito ay hindi man lang nauuri bilang martial arts sa mga mata ng clans. Sa kanilang mga mata, ang holy martial arts lamang ang mga kasanayan at ang pinakamababang tier ay tinatawag na mortal tier. Sa itaas nito ay ang spiritual tier. Sa mundo ng clans, ang isang holy martial art ay mortal tier lamang at iyon ang pinakamababang rango. Sa gitna ng mga kasanayang ito, ang mga kasanayan sa rango ng Earth at Sky ay nawala lahat. Dahil alam niya ang lahat ng ito, napagtanto ni Francis kung gaano kaunti ang kanyang nalalaman. Mayroon pang 10 araw bago ang pagsusulit at kailangan kong ituro sa iyo ang paraan ng kaligtasan. Mataimtim na sabi ni Lord Gaius. Ito ang pangalawang dahilan kung bakit siya pinatawag dito. Agad na binigyang pansin ni Francis. Pagkatapos ng lahat, si Lord Gaius ay nanirahan sa clan ng ilang sandali at alam niya ang sitwasyon sa clan.
Pagkatapos makapasok sa clan, ang layunin mo ay maging isang panloob na disipulo dahil ang mga panlabas na disipulo ay hindi nakakatanggap ng anumang atensyon mula sa clan. Minsan, ang clan ay walang pakialam kung may ilang mga panlabas na disipulo ang mamatay. Nang marinig ito, nanlamig ang puso ni Francis. Hindi ka mahahawakan ng Emerson Master ng ganoon kadali kung ikaw ay magiging isang panloob na disipulo. Kumislap ang mga mata ni Lord Gaius. Ang unang layunin, inner disciple. Inilagay ito ni Francis sa kanyang puso. Malinaw, hindi ka makakapag-perform ng napakahusay o kung hindi ay susubukan ka ng Emerson Master na sugpuin ka. Sa makatuwid, ang iyong pangalawang layunin ay magkaroon ng proteksyon ng isang elder tier na tao. Sa oras na iyon, ang Emerson Master ay kailangang mag-isip ng 2 beses bago ka subukang saktan. Isang ngiti ang lumitaw sa labi ni Lord Gaius. Pangalawang layunin, maghanap ng isang malakas na background. Alam na ni Francis ang kanyang 2 layunin ngayon. Matapos itanong ang natitira sa kanyang mga tanong, nagpa siya si Lord Gaius na bigyan si Francis ng ilang karagdagang mapagkukunan. Sa huling pagkakataon, sa Beast Horde, 100 puntos ang nabawa sa iyong score. Bibigyan kita ng 300 puntos para pagtakpan sila. Nakangiting sabi ni Lord Gaius. Ang 300 battle point ay maaaring magbigay daan kay Francis na gumawa ng maraming bagay. Ang mga battle point na ito ay maaaring palitan ng mga table tasks, gamot at kahit isang bag ng golden body strengthening powder. Agad na nagpasalamat si Francis kay Lord Gaius, pagkatapos ay tumungo siya sa Treasury Hall para kumuha ng mga mapagkukunang pampalakas ng katawan. Napagtanto niya na wala nang natitira pang golden body strengthening powder, at ang bag na kinuha niya noong huli ay ang huling pakete. Walang magawa, kinailangan niyang ipagpalit ang kanyang mga puntos para sa ilang mababang uri na mapagkukunan na katulad ng golden body strengthening technique. Sa pagkakataong ito, halos lahat ng mga bagay na pampalakas ng katawan ay naalis na sa Treasury Hall. Pagkatapos bumalik sa kanyang silid, nagpunta si Francis sa liblib na pagmumuni-muni at tumutok sa Silver Wall Technique. Makalipas ang 7 araw. Ang kanyang Silver Wall Technique ay umabot na sa huling yugto ng ika-8 antas. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay umabot na sa isang nakakatakot na antas, kaya niyang harapin ang mga magsasaka ng ika-9 na ranggo ng mag-isa lamang ang kanyang katawan. Ang lakas ko ay dapat nakatulad ni Balmond bago siya umalis. Napaisip si Francis. Kumpiyansa siya na halos walang makakalaban niya sa Gaius Province City. May 3 araw na lang bago ang entrance exams ng clan. Sa wakas ay tinawag ni Lord Gaius ang kanyang 3 disipulo, sina Francis, Vince at Gover. Inis ka ni Francis sina Gover at Vince at nalaman na ang dalawa ay hindi tumaas sa mga tuntunin ng paglilinang, ngunit ang aura na kanilang inilabas ngayon ay mas malakas. Master, aalis na ba tayo? Nagulat na tanong ni Gover. Oo. Agad na ipinaliwanag ni Lord Gaius, ang Sky Moon Mountain ay ilang libong milya ang layo mula rito at wala na tayong maraming oras na mailalan. Nang marinig ito ay nanginag ang puso ng mga alagad. Noong araw na iyon, agad na ginamit ng 4 ang kanilang speed skills at lumabas ng Gaius Palace. Sa kanilang bilis, kaya nilang mag-sprint ng hanggang 2,000 milya sa isang araw, na mas mabilis pa sa kabayo. Isang gabi. Nakarating ang 4 sa isang bundok. Teng! 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 Ang 4 ay lumundag sa hangin, na umaabot sa 20 metro sa bawat pagtalon. Nandito na tayo. Huminto si Lord Gaius at tumingin sa isang bundok na nababalot ng ambon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang mahinang malamig na liwanag ang nagmumula sa bundok na nagbibigay ng mahinang presyon. Ito ang Sky Moon Mountain. Napatingin din dito si Francis at ang dalawa pa at nabigla sila sa kanilang nakita. Ang kalapit na lugar ng bundok ay napuno ng mga bangin at mga bangin na ang ilan ay milya-milya ang haba. Ang isang cultivator na nasa ika-9 na ranggo ay halatang hindi makatawid sa bangin na ito, maging ang mga nasa ascended realm ay kailangang mag-ingat sa pagtawid. Ayan na ang pasukan. Kinuha ni Lord Gaius ang kanyang 3 alagad. Pagkatapos tumakbo ng 10-10 milya, lumitaw ang isang hugis na U na landas na nag-uugnay patungo sa Sky Moon Mountain at sa pasukan ng landas, mayroong humigit kumulang 100 tao.
Karamihan sa kanila ay mga kabataan na wala pang 18 taong gulang na may napakataas na talento at naghihintay na makapasok. Lord Gaius, dumating ka rin. Sumenya sa kanila ang isang matanda na may kulay bahaghari na buhok. Sa likod ng matanda ay may 3 kabataan, 2 lalaki at 1 babae. Ang 2 lalaki ay parehong nasa ika-7 ranggo at ang batang babae na 14 at 15 taong gulang ay nasa ika-8 ranggo. Haha, Lord Clavius, matagal nang hindi nagkita, tugon ni Lord Gaius. Ang matandang ito na may bahaghari na buhok ay si Lord Clavius, ang Panginoon ng kalapit na lungsod ng probinsya na si Belang, at may hawak na parehong posisyon bilang Panginoon Gaius. Parehong sinuri ng 2 Panginoon ang mga kabataang nakatayo sa likuran ng isa't isa. Ito ang aking apo, si Rochelle. Ipinakilala ni Lord Clavius ang dalaga sa likuran niya. Si Rochelle ay mga 14 at 15 taong gulang, ngunit siya ay nasa ika-8 na ranggo na ibig sabihin ay siya ay napakatalino, at tinalo niya sina Gover at Vince noong sila ay kasing edad niya. Sa pasukan, mayroong 100 kabataan na karamihan ay nasa ika-7 ranggo ng mas mataas. Kahit na mababa sa 7th rank, nasa murang edad sila, mga 12 hanggang 13. Sa pagtingin sa mga kabataan na 12 hanggang 13 taong gulang at umabot na sa ika-6 na ranggo, hindi napigilan ni Francis na mapabuntong hininga. Nang bumalik siya sa Greencliff Village, para siyang poloka sa balon. Ang mga kabataang ito ay dumaan sa maraming pagsubok at hamon at sa wakas ay inirekomenda sila sa Broken Moon Clan. Ang ilan ay nagmula sa lungsod ng lalawigan tulad ni Francis at kasamahan, habang ang iba ay nagmula sa malalaking pamilya. Mayroon ding maliit na bilang na nagmula sa royal line ng Cloud Country. Tingnan mo, iyon ang prinsesa ng Cloud Country, Yun Xiangming. Sabi ng ilan sa mga kabataan sa mababang tono. Kasunod ng kanilang mga paningin, nakita ni Francis ang isang batang babae sa paligid ng 15 hanggang 16 taong gulang na may napakaranggal na aura. Ang kanyang cultivation ay umabot na rin sa peak 8th rank, katulad ni Vince at Gover. Bukod sa kanya, mayroon pa ring ilang nangungunang mga henyo ngunit wala sa kanila ang maihahambing kay Balmond. May isang tao sa ika-9 na ranggo, ngunit siya ay umabot sa 17 hanggang 18 taong gulang, mas matanda kaysa kay Balmond. Lord Gaius, sino sa kanila si Balmond? Kawili-wiling tumingin si Lord Clavius sa 3. Nang marinig ang pagtaas ng pangalan ni Balmond, medyo pangit ang ekspresyon ni Lord Gaius ngunit hindi niya ipinaliwanag kung ano ang nangyari kay Balmond habang ipinakilala niya ang 3. Nakita ni Lord Clavius na sa 3 Francis ang pinuno. Ang kanyang apo na si Rochelle ay tumingin ng kawili-wili kay Francis, ngunit si Francis ay casual na tumingin sa kanila, pagkatapos ay hindi na niya sila muling tiningnan. Dahil sa kanyang ugali, bahagyang umikot ang kilay ni Rochelle. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.